Movie Recap Tagalog here. Si Yunjung ay isang bodybuilder. Nanalo siya ng unang pwesto sa Mr. David competition, ang pinapangarap ng lahat ng bodybuilder sa buong mundo. Bigla namang nawala si Yunjung mula sa competitive bodybuilding scene. Pumunta siya sa isang lumang gym sa kanilang barangay at doon nagsimulang maging gym owner at trainer. Nahihirapan siyang palaguin ang gym kaya naghanap siya ng mga bagong miyembro. Isa sa mga yon si Miran. Wala pa siyang karanasan sa pag-ehersisyo. Hindi inaasahan, napunta siya sa gym ni Yunjung matapos ang isang nakabugulat na break-up sa kanyang nobyo. Pinaniwalaan niya ang mga salitang puno ng sigla ng kanyang trainer na si Yunjung na nangangakong babaguhin ang kanyang katawan at buhay. Nagsisimula ang kwento kay Miran, nakasama ang kanyang nobyo sa isang hotel para sa isang romantic getaway. Unti-unting umiinit ang kanilang mga damdamin pero bigla namang tumayo ang nobyo niya at tumakbo palabas ng kwarto, iniiwan si Miran na nag-iisa. Nagulat at nasaktan, hinabol niya ito sa abalang lobby ng hotel, ngunit sinalubong siya ng mga salitang matapang at malamig ng nobyo, itigil na raw ang gulo. Napahiya at sugatan ang damdamin ni Miran. Para sa kanya, isa na namang kabanata ito sa mahabang kwento ng kabiguan sa pag-ibig. Para bang isang libro ang kanyang love life ng mga aral kung paano huwag magmahal. Mula pagkabata, araw ng mga puso ay laging nagdudulot sa kanya ng sakit. Habang ang ibang bata ay nakakatanggap ng regalo, ang binatang gusto niya ay hinila siya para maging goalkeeper sa laro ng soccer. Minsan, sa ibang araw ng mga puso, binigyan siya ng halik sa harap ng lahat ng isang lalaki na kanyang kinikilig, na para bang isang fairy tale. Ngunit pagkatapos, nalaman niyang ginamit lang siya para sa isang hamon at premyo para sa tunay na girlfriend ng lalaki. Sa pagtanda, pareho lang ang nangyari. Sa isang blind date sa araw ng mga puso, ipinangako ng lalaki ang panghabang buhay na pagmamahal, ngunit kalaunan, nalaman ni Miran na gusto lang niya siyang pilitin na pumirma ng life insurance. Unti-unti, naniwala si Miran na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal. Dumating ang gabing iyon, isang bagong pasakit. Iniwan muli siya ng nobyo at pauwi siyang naglalakad na puno ng pangungulila. Pagdating sa apartment, nakita niya itong puno ng pink na lobo at mga card na may matatamis na mensahe. Akala niya ito ay isang romantikong sorpresa mula sa nobyo. Sinunod niya ang nakasulat sa isa sa mga card at pumasok sa nakalock na kwarto. Sa loob, may isang lalaking nakaupo sa kama, tila naghihintay sa kanya. Namula si Miran at yumakap sa kanya mula sa likod. Ngunit nang makita niya ang mukha ng lalaki, sumigaw siya sa takot. Hindi ito ang nobyo niya. Ito pala ay ang magiging bayaw niya sa hinaharap. Nagalit siya at agad na umatake. Napansin ito ng mga pulis at parehong naaresto. Ngunit hindi doon nagtapos ang drama. Dumating ang kapatid ni Miran upang ipagtanggol ang nobyo at sinaway si Miran sa pagpasok ng walang paalam. Naglaban ang magkapatid na babae sa isang matinding argumento. At sa sorpresa ni Miran, niyakap ng kapatid niya ang kanyang nobyo sa harap niya. Sa halip na maghalo sa gulo, nagturo sa kanya ang pulis na mas maging maunawain sa buhay pag-ibig ng kapatid. Upang palalimin ang sugat, ibinunyag ng kapatid ang pinakamalalim na insecurities ni Miran. Napahinto siya sa kakapanibago ng sakit at nag-iisa siyang umalis sa istasyon ng pulis. Pumunta siya sa isang convenience store at nagpakalasing. Sa labas, kahit ang mga asong gala ay may kasamang tao, ngunit siya, kahit maayos ang amoy at suot ang pinakamakakaakit na lingerie, ay nag-iisa. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, napansin niya ang isang advertisement sa taxi. Tampok dito ang isang sikat na manunulat at tila may mensaheng nakalaan para sa kanya. Hindi niya nakalimutan ang flyer sa kanyang bulsa, isang flyer para sa misteryosong club na naibigay sa kanya sa hotel. Dahil sa kaakit-akit nitong pahayag, napaniwala siyang maraming gwapong lalaki doon. Kung hindi siya mahalin ng tadhana, bibilhin niya ang pagmamahal. Pumasok siya sa club ng gabing iyon. Sa ilalim ng pulsing na ilaw, nagsimulang sumayaw si Miran, handang makipagkilala. Ngunit isang grupo ng matatandang babae ang lumapit sa kanya at napagtanto niya na hindi ito club ng mga gwapong lalaki. Ito pala ay isang fitness center. Mga treadmill, weights, at motivational posters tungkol sa pagpipilit at pagsunog ng taba ang nakapaligid sa kanya. Natigilan siya at nagkagulo at aksidenteng nabangga sa isang lalaki. Bigla siyang naipit sa isang romantikong date na parang sa pelikula. Ipinakilala ang lalaki bilang si Yunjung, bagong trainer at manager ng gym. Bago pa siya makapagproseso, binanggit ni Yunjung ang eksaktong taas at timbang ni Miran hanggang sa huling gramo. Namangha siya. Ngunit hindi iyon nagtapos. Sa isang tingin lang, alam na ni Yunjung ang postura, kutis, kalusugan, at kasalukuyang lifestyle ni Miran, overwork, irregular ang pagkain, kulang sa tulog, at bumabagal ang kalusugan. Sa pagkabigla at hiya, nagpasalamat si Miran at nagplano ng umalis. Ngunit hinarang siya ni Yunjung, may seryosong pahayag. Maaari kitang tulungan na baguhin ang iyong buhay. Napahinto si Miran. Ibinahagi ni Yunjung ang kanyang kwento, ipinanganak siyang premature, may timbang na 1.5 kilo, pinakamahina sa nursery. Ngunit sa pamamagitan ng matinding determinasyon at walang tigil na pagsasanay, nagbago si Yunjung. Hindi lamang niya naabot ang perpektong katawan, kundi nanalo rin siya sa isang international bodybuilding competition. Dahil sa matibay niyang paniniwala sa kapangyarihan ng pagbabago, sinabi niya kay Miran na sa loob lamang ng 3 buwan, matutulungan niya itong baguhin ang sarili mula sa loob palabas, ang kalusugan, ang pag-isip, at ang buong pamumuhay. Ngunit nang tanungin ni Miran kung magkano ang bayad, ang sagot na 500 milyong won ay nagpaapoy sa kanya ng galit.
Inakusahan niya si Yeonjung na nagtutulak ng labis na pagpapahalaga sa panlabas na anyo, nakabalot sa anyo ng self-improvement, at ginagamit ang pagnanais ng tao na magbago para pagkakitaan ang kanilang insecurities. Hindi nagalaw si Yeonjung. Paulit-ulit niyang ipinaliwanag ang kanyang filosofiya, ang katawan ang pundasyon ng buhay. Upang mabago ang kanyang buhay, kailangan niya munang baguhin ang kanyang pisikal na anyo. Labis ang pagka-overwhelm ni Miran, at sa hindi mapigilan, napaiyak siya at tumakbo palabas ng gym. Ngunit sa sandaling iyon, isang grupo ng mga miyembro ng gym ang dumating, na bigla. Bigla nilang natuklasan na naputol ang mainit na tubig, at lahat ay natabunan ng sabon. Agad namang pinamunuan ni Yeonjung na gamitin ang malamig na tubig, sinasabing makakatulong ito sa sirkulasyon ng dugo. Nagsimula siyang magbigay ng lecture tungkol sa maraming benepisyo ng cold shower, mula sa pagpapalakas ng immunity hanggang sa pagpapahusay ng willpower. Galit ang mga miyembro, pakiramdam nila ay nasa military bootcamp sila sa halip na gym. Sa kabutihang palad, isang matalinong staff ang nakialam, nagpakalma sa kanila, at naibalik ang magandang mood ng lahat. Ngunit sa likod ni Yeonjung, nagbulungan ang mga staff at miyembro. Natuklasan nila ang kanyang sikreto, dating siya ay international bodybuilding champion, nanalo ng world title sa ibang bansa. Sa kabila ng kanyang talento at maliwanag na kinabukasan, nang manalo sa international championship, nanatiling tahimik si Yeonjung. Walang speech, walang ngiti, kinuha lang ang tropeo at umalis sa entablado. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang bansa, at pinamunuan ang rundown, halos iniwan ang gym sa basement. Upang buhayin ang nabibigo na negosyo, tuwing gabi ay personal niyang pinamimigay ang flyers sa kalye. Iniisip niya pang hubarin ang kanyang shirt para ipakita ang kanyang 8-pack abs upang makaakit ng kliyente, ngunit kakaunti ang customer at patuloy ang pagtaas ng renta. Nang dumating ang landlord para singilin, pinahid ni Yeonjung ang kamay nito sa kanyang biceps at sinabing, "Magtiwala ka sa akin, ang muscles na ito ang magpapasikat sa gym." Sa gulat, pumayag ang landlord at binigyan siya ng ilang buwan pa. Tunay na flexing para makalabas sa utang. Samantala, umuwi si Miran pagkatapos ng kabiguan kagabi, nagpapaginhawa ng sugatang pride sa pamamagitan ng cheese bread. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit tumakbo palabas ng hotel room ang nobyo niya sa gitna ng intimacy na may muttering na tila may ibig ipahiwatig. Pinayuhan siya ng kapatid na kausapin ang nobyo at humingi ng paliwanag. Pareho pala silang kasamahan sa travel agency. Ngunit nang dumating siya sa trabaho, nagulat siya nang malaman na lilipat ang nobyo sa ibang departamento, isang desisyon na itinago nito sa kanya. Punong-puno ng chismis ang opisina, tila alam na lahat maliban sa kanya. Napahiya at nagalit si Miran at hinila ang nobyo sa tabi. Sinubukan niyang buhayin muli ang relasyon sa pamamagitan ng pag-alala sa masayang alaala nila. Tumugon ito ng may peking lambing, pinupuri ang kabutihan at pangunawa niya. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, sinabi nito ang klasikong hindi ikaw, ako ito, at idinagdag, mabuti kang tao, pero hindi kita deserve. Ang good person card, isang one-way ticket palabas ng relasyon. Nabigla si Miran at halos hindi niya maproseso ang breakup bago tuluyang umalis ang nobyo. Hinabol niya ito, humihingi ng paliwanag kung bakit ito tumakas kagabi. Sa kanyang pagpupursige, sa wakas ay umamin ang nobyo. Hindi ako naakit sa katawan mo. Wala lang akong nararamdaman. Isang matinding dagok. Hindi dahil sa away o pagtataksil, kundi dahil sa wala na raw value ang kanyang katawan. Ito na ang huling patak. Nagpa siya si Miran na baguhin ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang anyo. Hawak ang 500 milyong won, bumalik siya sa gym ni Yeonjung at buong tapang na sinabi, "Gusto ko ng kumpletong pagbabago. Kahit mamatay man ako, magkakaroon ako ng katawan na magpapasisi sa bawat lalaking iniwan ako." Tahimik na tinanggap ni Yeonjung ang hamon. Nangako siyang baguhin si Miran sa loob ng 3 buwan sa pamamagitan ng komprehensibong pagbabago ng pamumuhay. Nang dumaloy ang luha ni Miran, marahang inangat ni Yeonjung ang kanyang baba upang punasan ang mga ito. Napuno ng emosyon ng sandali hanggang sa biglang sinabi niya, ang pag-iyak, nagbabawas ng calories. Namangha sa kanyang kalamigan si Miran, huminto sa pag-iyak at lumingon para umalis. Ngunit tila kapalaran, nakalakad lamang siya ng ilang hakbang bago nadulas at nahulog pabalik sa mga braso ni Yeonjung. Habang nakahiga siya doon, mabilis ang tibok ng puso. Ngunit nagsalita si Yeonjung, winasak ang romantikong tensyon. "Hindi mo alam ito, ngunit nakita ko ang nobyo mo na ng insulto sa iyo kanina, at sinigurado akong nadulas siya ng ilang beses." Namangha si Miran. Hindi lang siya super buff na trainer, kundi isang chivalrous knight na itinatama ang mali para sa kanya. Pagkatapos, tinuruan niya ang ex-boyfriend, pinaalalahanan na huwag sisihin ang iba sa sariling problema. Tunay sa salita, sumunod si Miran sa gym ni Yeonjung at sinimulan ang kumpletong makeover ng kanyang buhay. Ang unang hakbang, body composition analysis. Bago pa man tumapak sa timbangan, nagwala si Miran, sabay sabing, "Sandali, hayaang alisin ko muna ang aking sombrero, headphones, bag, at bigat ng buhay ko." Dali-dali siyang pumunta sa banyo para mag-lighten ng load. Paglabas, iminungkahi pa niyang gupitin ang buhok at kuko para makabawas ng ilang gramo. Ngunit seryoso si Yeonjung at pinayuhan siyang tumapak sa timbangan kaagad. Ang resulta, masasabing nakakagulat. Mataas ang porsyento ng body fat niya, malinaw na indikasyon ng hindi kontroladong pagkain. Napakababa ng muscle mass ni Miran, malinaw na senyales ng taong halos hindi naglalakad ng mabilis ng higit sa 10 minuto. Agad niyang inireseta ni Yeonjung ang kanyang unang ehersisyo, bending at squats. Sinubukan ni Miran ang isang bending at muntik nang masugatan ang kanyang likod. Nahirapan siya sa squat, ngunit hindi siya makatayo muli.
Nang tiningnan ni Yeonjung ang assessment sheet niya, napabuntong hininga siya, mumurahin ang kakilakilabot na flexibility, napakababang muscle mass, at tila zombie-like na kondisyon ng katawan ni Miran. Ngunit nakakagulat, hindi siya pinuna. Sa halip, nagbigay siya ng pampalakas ng loob. Sa ilalim ng gabay ko, mula zombie ay magiging tao ka. Pagkatapos ng kanyang workout, naligo si Miran sa gym. Ngunit sobrang pananakit ng kanyang mga kalamnan na nanginginig ang kanyang mga kamay, nahirapan siyang buksan ang locker. Nang mapansin ang hair tie sa sahig, yumuko siya upang pulutin ito at muntik nang mabigo ang kanyang parang pansit na mga binti. Paglabas sa gym, natagilid siya, nanginginig ang katawan na parang na-electrocute. Nagulat ang mga dumaraan, nag-aalala sa kanyang kalagayan. Pagdating sa bahay, nag-alala ang kapatid niya sa nakayukong postura at masakit na ekspresyon ni Miran. Kailangan niyang hilingin sa kapatid na hugasan ang buhok niya dahil sobrang sakit ng kanyang mga braso para itaas. Ang head massage ay sobrang ginhawa, pansamantalang nawala ang sakit. Ngunit kinabukasan, dumating ang bagong antas ng pananakit. Kahit pagbukas ng mata ay parang sakit na. Ngunit nagtiyaga siya, lumabas ng apartment at tinanggap ang bawat hakbang na parang muling natututo lumakad. Masakit ang bawat galaw, ngunit hindi siya sumuko. Sa bus, napuno ang kanyang paningin ng advertisements para sa fat-reducing injections at facial slimming treatments. Parang bumulong ang mundo, bakit ka mag-ehersisyo kung may injections na? Sa trabaho, inatasan si Miran na pangasiwaan ang honeymoon tour group. Ngunit ang kasamahan niya, si Ejin, mapanuksong nagmungkahi sa kanilang boss na hindi dapat ang bagong sugatang puso ang humawak ng honeymooners. Ngunit hindi madaling matakot si Miran. Tumayo siya ng matangkad at nagsalita, ayos lang ako, salamat sa hindi kailangang pag-aalala mo. Patuloy ang pang-uuyam ni Ejin, sinusubukang alamin ang tungkol sa breakup, kumbinsidong naiwan si Miran. Upang mapanatili ang dangal, sinabi ni Miran, ako ang nagwakas ng relasyon. Hindi naniwala si Ejin. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang good morning text mula kay Yeonjung sa phone ni Miran. Namangha ang kanyang kasamahan. May bago na bang lalaki si Miran? Pinindot nila ang profile picture, at lumitaw ang gwapong lalaki na may perpektong katawan. Nang makita ito ni Ejin, inimbitahan niya si Miran at ang kanyang bagong nobyo sa kasal niya, kung saan dadalo rin ang ex-boyfriend ni Miran. Determinado na mag-iwan ng impresyon, nagpunta si Miran sa pamimili. Agad siyang nahulog sa isang napakagandang damit. Ngunit masyadong malalaki ang kanyang hita, hindi niya ito mayangat at nahulog sa sahig. Bigo, bumalik siya sa gym at humiling kay Yeonjung ng ilang linggo upang subukan ang fat-reducing injections. Tumanggi ito, nang angako na matutulungan siyang magkasya sa damit ng walang injections. Kung mabigo siya, ibabalik niya ang 100% ng bayad. Pumayag si Miran, opisyal na pumasok sa napakasakit na yugto ng training. Ang gym ang naging kanyang underworld, kung saan walang nakakaligtaan sa mata ni Yeonjung. Ang unang antas ng impyerno, pagsisinungaling. Sinabi ni Miran na isang kagat lang ng instant noodles ang kinain niya kagabi. Kitang-kita ni Yeonjung ang katotohanan. Ang isang kagat, malinaw na buong mangkok. Parusa sa mga kasalanan sa pagkain. Isang araw-araw na chicken braised smoothie. Lasang kusina ang timpla. Ngunit iyon pa lamang ang simula. Ikalawang antas ng impyerno, walang palusot sa katamaran. Natuklasan ni Yeonjung ang gawin ni Miran na natutulog nang nakabukas ang ilaw. Parusa, 50 squats na may barbell. Umiiyak si Miran sa bawat repetition, ngunit nagtiyaga. Ikatlong antas ng impyerno, paglaban sa insecurities. Sinaway siya ni Yeonjung sa patuloy na paninisi sa sarili, na para bang pinapatay ang mga lumang bersyon niya na may tiwala sa sarili. Parusa, pagtakbo sa treadmill habang inuulit ang affirmations na kaya ko ito. Resulta, isang himala. Tumakbo si Miran mula gym hanggang sa riverbank. Nagsimula siyang magtiwala sa mahigpit ngunit maalaga na pamamaraan ni Yeonjung. Masiglang ipinakita ni Miran kay Yeonjung ang larawan ng damit na nais niyang isuot. Inikot ni Yeonjung ang larawan at sinabi, hindi ito maliit, ito ay pambata. Agad niyang inatasan si Miran na maglakad pa uwi mula sa gym pagkatapos ng bawat workout, higit pang pinipilit ang kanyang pisikal na limitasyon. Isang araw, matapos ang nakakapagod na training session, pilit na naglalakad si Miran sa kalye nang maramdaman ang amoy ng sizzling pork belly, crispy roasted chicken, at mainit na egg bread. Namumula ang kanyang mga mata, tumutulo ang laway. Ipinag-imagine niya ang ex-boyfriend na marahang pinapakain siya ng piraso ng tinapay. Bumalik sa realidad. Agad kinuha ni Yeonjung ang tinapay sa kanya. Marahang hinaplos ang kamay ni Miran gamit ang kanyang thumb, may palusot na pinapalawak lang ang range of motion ng muscles ng kamay niya. Bago pa siya makareact, hinila siya pabalik sa gym para sa karagdagang training. Dahil sa walang tigil na pagsasanay ni Yeonjung, inalis ni Miran ang taxi, pinili ang hagdan, pinanatili ang perpektong postura, at itinaas ang baba at dibdib kahit sa bahay, sa harap ng salamin. Papapalapit na ang araw ng kasal ng kanyang kasamahan, kinakabahan siyang kinuha ang batel dress na dati ay hindi niya maisuot. Sa himala, nagkasya ito ng perpekto. Labis ang tuwa ni Miran at dali-daling bumalik sa gym, hinihiling kay Yeonjung na samahan siya sa kasal. Hindi niya kayang harapin ang kasamahan at ex-boyfriend ng mag-isa. Dahil sa paghihikayat ng ibang miyembro ng gym, pumayag si Yeonjung nang angakong magiging suporta niya. Sa kasal, habang nakayakap sa braso ni Yeonjung, napansin ng lahat si Miran. Ang ganda ni Miran, bulong ng mga bisita. Ang bago niyang nobyo ay tila isang fitness model. Tanging si Yeonjung lamang ang nakapansin na ang suot ni Miran ay hindi na ang orihinal na batel dress, kundi isang mas maliit na damit. Inamin ni Miran na nagpalit siya ng damit sa kapatid niya para mas bumagay. Nang maling akalaing magkasintahan sila ng mga kakilala, awkward na inangkla ni Miran ang braso kay Yeonjung.
Sa halip na itama ang maling akala, hinigpitan niya ang hawak, ipinakita ang biceps, at sinabi, gamitin na lang natin ang pagkakataong ito para sa arm workout. Nang makita ang ex-boyfriend, mariing sinubukan ni Miran na tumakas. Ngunit hinawakan siya ni Yunjong, hinihikayat na harapin ito. Malayo na ang narating niya para umatras. Sa bagong lakas ng loob, itinataas ni Miran ang kanyang baba at lumapit sa ex-boyfriend. Kitang-kita ang pagkabigla nito sa pagbabago niya. Biglang namutla ang ilaw nang pumasok ang groom. Sa dilim, lumitaw ang nakakaawang mensahe sa damit ni Miran. Nakita ito ng ex-boyfriend at nagbago ang ekspresyon niya mula sa pagkagulat tungo sa pagkasuklam. Nagpanik si Miran at sinubukang ayusin ang damit, aksidenteng nasira ang zipper. Habang nakatayo, nahihiya, lumapit si Yunjong, laging gentleman, binuksan ang jacket at maingat na isinaklob sa kanya. Tinulungan siyang tumayo, inilagay ang braso sa kanyang balikat at dinala palayo sa mga tao. Habang tinuturing ng mga tao ng may pagtataka at paghanga, ang kilos ni Yunjong ay mas malakas kaysa salita. Malinaw ang pagpapahayag ng suporta at marahil higit pa roon. Pinayuhan niya itong bumalik sa gym, ginawang motibasyon ang sakit para sa pagbaba ng timbang. Ngunit napang-akit ang amoy ng inihaw na bituka ng baboy. Nagpasya si Miran na magpakasawa sa barbecue para maibsan ang kalungkutan, sambit ang trahedya ang buhay. Mas pipiliin kong kumain ng bituka ng baboy kaysa pag-isipan ang aking kalungkutan. Ngunit bago pa niya masimulan ang unang kagat, dumating si Yunjong at inagaw ang pagkain. Pinagsabihan siya tungkol sa self-control at iniaalok ang blank diet meal bilang kapalit. Mariing tumanggi si Miran at humabol sa isa pang piraso. Hindi umatras si Yunjong. Nagkaroon ng matinding labanan gamit ang tongs at chopsticks para sa pinakahahangad na bituka ng baboy. Nakuha ni Miran ang isang piraso, ngunit bago pa man ito makarating sa kanyang bibig, nahulog ito sa sahig. Galit na inakusahan niya si Yunjong ng pagsira sa pagkain na pinakahinihiling niya. Ngunit ibinigay ni Yunjong ang mabigat na katotohanan. Dahil hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo, kaya ginagamitan ka ng iba ng pabaya. Sinabi niya na nasa malubhang kondisyon si Miran, pisikal at emosyonal. Nang marinig ito, napaiyak si Miran. Gusto lang niya na maalala ng ex niya ang pinakamagandang bersyon ng sarili niya, ngunit bumaliktad ang kanyang pagsisikap. Sa kawalan ng pag-asa, hiniling niya ang buong refund at ayaw na makialam sa training program. Naluha si Yunjong ngunit pumayat. Nang malaman ito ng head trainer, pinagalitan si Yunjong sa kakulangan ng empathy at binalaan na kung magpapatuloy ang pagkawala ng kliyente, kailangan magsara ang gym. May sinag ng pag-asa nang nakumbinsi ng head trainer ang Bamboo Stick Squad, 4 na payat at di-impresibong lalaki, na subukan ang libreng session. Kung maipasok niya sila, baka mabuhay ang gym. Habang umupo ang grupo, inalok sila ng may-ari ng libreng crispy pork skin. Sa halip na magpasalamat, nagreklamo ang Bamboo Stick Squad, akusadong binabaliwala ang maliit nilang appetites. Natakot silang maparusahan dahil hindi nila natapos ang pagkain at nasayang ito. Sinubukan ni Yunjong na ayusin ang sitwasyon, ang exercise ay magpapabuti ng digestion. Ngunit hindi madali ang pagbabago ng mindset nila. Nang tanungin ng may-ari ng inosente, mabababa ang specs ninyo. Tumutukoy sa kanilang di-impresibong physics. Nagalit ang Bamboo Stick Squad nang malaman na inihambing sila ni Yunjong sa dried fish. Naramdaman nilang insulto at kawalang galang, at nangako na hindi na babalik sa gym. Habang tila humuhupa ang sitwasyon, dumating ang panibagong unos. Isang malaking, flashy gym ang bumuka sa kabila ng kalye. Ang may-ari, si Leroy, ay matagal nang kakilala ni Yunjong. Hindi siya nahihiya magbato ng pang-aalipusta. Dumating ka ba dito para iwasan ang doping test? Pangungutya niya. Narinig ko rin na may kinalaman ka sa pagbagsak ng dating manager ng 24-hour gym. Sa kabila ng mga provocation, nanatiling kalmado si Yunjong, tiwala na hindi magtatagal ang gaya ni Leroy, na umaasa sa gimmicks kaysa sa tunay na expertise. Ngunit mas mababa ang optimism ng head trainer. Pinunan niya si Yunjong sa kabiguan sa pag-akit ng bagong miyembro at pagkatalo sa kompetisyon. Hindi ka karapat-dapat maging manager, anya. Sa tensyon, may dumating na hindi inaasahan. Si Cholnam, miyembro ng Bamboo Stick Squad. Ang pangalan niya, na nangangahulugang Ironman, ay taliwas sa kanyang payat at parang pansit na katawan. Ipinahayag ni Cholnam ang kagustuhan niyang magbago. Nakita ni Yunjong ang spark ng determinasyon at nangako, gagawin niya itong kasing tibay ng bakal. Nagsimula ang training. Isang set ng jumping jacks at bumagsak si Cholnam sa sahig. Ang leg presses ay kasing hirap, natrap siya sa machine at humingi ng tulong. Ngunit hindi sumuko si Yunjong. Araw-araw, unti-unting may progreso si Cholnam. Ang mga daing ni Cholnam sa sakit ay umalingaw-ngaw sa kalsada sa labas ng gym. Ngunit hindi bumitaw si Yunjong. Si Miran, na nasa gulo pa rin sa fiasco ng wedding dress at iniiwasan ang trabaho, ay napadaan at naakit sa tunog ng paghihirap ni Cholnam. Plano niyang ipaliwanag ang insidente ng damit sa kanyang mga kasamahan, ngunit sinabi nila na ipinaliwanag na ito ng kanyang ex-boyfriend at sinabing simpleng pagkakamali lamang. Nagbigay ito ng kaunting pag-asa kay Miran. Maaaring may nararamdaman pa ba siya para sa kanya? Nagpadala siya ng mensaheng pasasalamat, ngunit walang tugon. Habang nasa bus pa uwi, obsesibo niyang tinitingnan ang kanyang telepono, naghihintay ng sagot. Biglang nagpreno ang driver. Nagkagulo ang mga pasahero, ngunit matatag na nakatayo si Miran. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ni Yunjong, hindi lang binabago ng training ang hitsura, binibigyan ka rin ito ng lakas sa loob. Habang humahanga ang ibang pasahero sa kanyang katatagan, naramdaman ni Miran ang galak at pagmamalaki. Ito ang kanyang unang tunay na lasa ng bunga ng kanyang pagsisikap. Muling nagliyab ang kanyang passion. Tahimik siyang bumalik sa 24-hour gym.
Ngunit nahihiya sa paghingi ng refund, nag-atubili siyang harapin si Yeonjung. Habang nakatayo siya roon, nakita siya ni Leroy, ang slick na may-ari ng karibal na gym, at agad na lumapit. Inalok siya ng tour sa malawak at modernong pasilidad, ipinagmamalaki ang kalamangan nito sa maliit na 24-hour gym. Ngunit ang paulit-ulit na paggamit niya ng pet names at pa-cute na kilos ay nakakatakot kay Miran. Pinapasan niya si Miran ng 1 kilong timbang, malaking downgrade mula sa 5 kilo na sinimulan niya kay Yeonjung. Pinupuno siya ng labis na papuri na nagpapaalala sa isa pang leksyon ni Yeonjung, ang sobrang papuri ay nakakapagpawala ng motibasyon sa trainees. Natapos ang workout ng walang pawis, walang pakiramdam ng tagumpay, tanging pakiramdam ng kakulangan at pagkadismaya. Habang palabas si Miran mula sa gym ni Leroy, narinig niya ang mga tunog ng pagsusumikap mula sa 24-hour gym. Sa simpleng pagtitig sa bintana, gumalaw ang dugo niya sa excitement. Ito ang tunay na diwa ng fitness. Sa loob ng gym, habang hindi nakatingin si Yeonjung, sinubukang buhatin ni Cholnam ang timbang na sobra para sa kanya. Halos mabulunan siya ng barbell habang ito ay bumababa sa kanyang lalamunan. Sa panik, bumalik ang alaala ng bullying noong bata pa siya dahil sa payat niyang katawan. Pinigilan niya ang sakit, hindi pinayagan ang sarili na matalo muli. Sa kabutihang palad, nakialam ang head trainer, iniligtas siya sa seryosong pinsala. Huminga ng malalim si Cholnam. Napakahirap ng paghinga niya na nag-overheat ang air purifier at naglabas ng amoy na parang nasusunog. Lahat ay umatras sa takot, maliban kay Yeonjung na lumapit ng kalmado. Tinukoy niya ang amoy bilang amoy ng walang laman na tiyan. Pagkatapos ng 18 oras na pag-aayuno, pinagsabihan niya si Cholnam sa hindi pagsunod sa prescribed diet, habang mahina lamang itong tumutol, hindi ako gutom, hindi ko kayang kumain. Doon na pagpasyahan ni Yeonjung na tulungan si Cholnam na muling madama ang gana sa pagkain. Dinala niya ito sa isang restaurant, kung saan nagtagpo sila kay Miran na nag-enjoy sa masarap na pagkain. Sa unang pagkakataon, nadama ni Cholnam ang tunay na gutom. Ginamit ni Yeonjung ang pagkakataon, at kinuha si Miran bilang culinary guide. Sa kanyang expertise, pinangunahan niya sila sa gastronomic tour, ipinakilala si Cholnam sa iba't ibang putahe. Kahit puno na si Cholnam, hindi pa rin natapos si Miran, umorder pa ng 2 dessert. Nag-alala si Yeonjung at pinaalalahanan si Miran tungkol sa portion control. Nag-away sila at sa sandaling iyon, bumagsak si Cholnam. Agad siyang dinala sa ospital at na-diagnose na may acute gastritis. Nadismaya si Cholnam, akala niya nasayang ang kanyang pagsusumikap at nakatakda siyang manatiling mahina. Lumabas na may maliit siyang cafe. Isang araw, isang food truck ang nakaparada mismo sa harap ng kanyang shop, humaharang sa kanyang negosyo. Ang may-ari ng truck, isang malaking matapang na lalaki, ay tumangging umalis, patuloy na nagpaparada araw-araw. Ikinuwento ni Miran kay Cholnam ang karanasan niya sa bus, patunay na pinatibay siya ng training. Inspirado, nagpasya si Cholnam na harapin ang may-ari ng food truck, itulak ang sasakyan gamit ang buong lakas niya. Nagsimula si Miran na tumulong, ngunit pinigilan siya ni Yeonjung. Naniniwala siya na kaya ni Cholnam ito mag-isa at nagawa niya. Sa pamamagitan ng puro willpower, nagawa niyang ilipat ang food truck. Natatakot ang may-ari sa bagong lakas ni Cholnam, nangako na hindi na siya babalik. Sa pagkakita ng pagbabago ni Cholnam, labis na naantig sina Yeonjung at Miran. Ginamit ni Yeonjung ang pagkakataon upang imbitahan si Miran pabalik sa 24-hour gym. Biglang dumating si Leroy, idineklarang si Miran ay kanyang kliyente. Hinawakan din ni Yeonjung ang kamay niya, pinipilit siyang pumili. Nagkaroon ng tensyonadong tug of war. Biglang binitiwan ni Miran ang kamay ni Yeonjung, ikinagulat at ikinadismaya niya. Ngunit pagkatapos ay nagsalita siya, nagulat ang lahat, pati si Yeonjung, kukuha lang ako ng sapatos ko, pagkatapos, pupunta ako sa gym ninyo. At sa gayon, ipinagpatuloy ni Miran ang masigasig na training kay Yeonjung. Nagsimulang umunlad ang gym habang dumarami ang mga bagong kliyente. Kinabukasan, nakatakda ang pagbisita ng mahigpit na ina ni Miran. Nagkaroon ng panik. Agad nagpanic mode sina Miran at kapatid, tinakpan ang lahat ng ebidensya ng hindi perpektong buhay. Nawala ang mga leftover food at snacks, naitago ang designer bags at mamahaling damit sa closets, at pati ang future brother-in-law ay itinulak sa wardrobe. Parang bihasa sa mga pakulo ng anak, sa pagpasok ng ina, naglunsad siya ng full-scale inspection, sinuri ang lahat mula sa mukha at katawan hanggang sa bawat sulok ng refrigerator at wardrobe, walang nakaligtas. Huwag magsuot ng maluwag na damit, paulit-ulit niyang binalaan, o iisipin ng tiyan niyo na libre ang fat. Resulta, ipinakita ng ina nila ang skin-tight outfits na parabang pambata ang sukat, lahat sa ngalan ng pagpapanatili ng figure. Hindi makapaniwala si Miran at napabulong lamang, kung hindi ito pambata, ano pa nga ba ito? Halos sumuko na ang ina ni Miran sa kanyang curvy na panganay, at ang tanging natitirang hangarin ay makapag-asawa siya. Ayaw niyang mabigo ang ina, kaya nagkunwaring maayos pa rin ang relasyon niya sa ex-boyfriend. Dahil sa mabigat na pagmamasid at mataas na inaasahan ng ina, naghanap si Miran ng kanlungan sa gym ni Yeonjung. Akala niya wala ito, ngunit nagulat siya nang biglang bumalik si Yeonjung. Pagkatapos ng isang araw ng training sa mga kliyente, nagsimula na rin siyang mag-workout para sa sarili. Walang alinlangan, tinanggal niya ang kanyang shirt. At kitang-kita ang kanyang sculpted 8-pack abs. Si Miran, na lihim na nakamasid, ay mabilis na inalis ang tingin, pansamantalang namangha sa perpeksyon. Ngunit isang clumsy na pagkakadapa sa dumbbell ang nagbunyag ng kanyang presensya. Ang sumunod ay parang eksena sa horror movie. Sa kumikislap na ilaw ng gym, inakala ni Yeonjung na multo siya at sumigaw, tumakbo palayo. Habang nagtatago, nadiskubre ni Miran ang kanyang opisina at isang self-help na nobela.
Napansin niya na sinira ang larawan ng may akda, na lalo pang nagpatingkad sa impresyon niya kay Yeonjung bilang kakaibang tao. Kinabukasan, nakadamit ng maayos si Miran para sa isang bihirang lunch date kasama ang kanyang make-up averse na ina at dumating sa trabaho. Biglang nakita niya ang ex-boyfriend sa pintuan. Habang naghihintay ang ina sa ibaba, nagbabanta ang sakuna. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos ang kanyang boss at inalis ang ex-boyfriend, iniligtas si Miran sa potensyal na awkward na tagpo. Ngunit sa lunch, muling nagsimula ang pagtatanong ng ina tungkol sa kanyang boyfriend. Sinabi nito na hindi sapat na mahina at kaawa-awa si Miran kaya siya iniwan. Biglang bumulalas ang kapatid sa katotohanan ng breakup. Nagpanik si Miran at nagbiro ng kasinungalingan. Sinabi niya na siya ang nagwakas ng relasyon dahil hindi marunong magmahal ang ex-boyfriend. Tahimik ang restaurant. Lahat ng mata ay nakatuon kay Miran habang ang ina, nanginginig sa galit, ay sinaway siya sa pagbubunyag ng maruming lihim at pagkasira ng reputasyon. Bumuhos ang galit ni Miran at umalis, dala ang mga salitang bumabagabag sa kanya. Pagod at frustrado, naghanap siya ng aliw sa isang fried chicken restaurant. Ang fried chicken, naisip niya, ay hindi iniintindi ang calories, hindi natatakot sa rejection, at minamahal ng lahat. Kung may afterlife, gusto kong ma-reincarnate bilang fried chicken. Ngunit bago pa siya nakakagat, lumitaw si Yeonjung, parang persistent ghost. Nagsimula siyang magpaliwanag, ngunit kinuha ni Yeonjung ang drumstick at kinain ito ng buong lakas, sinasabing pinaparusahan niya ang sarili sa kanyang cravings. Samantala, sa gym, isang malaking anunsyo ang yumanig sa lugar. Si Choi Rosa, ang female trainer, ay aalis upang sumali sa female bodybuilding competition. Ito pala ay resulta ng isang taya sa pagitan niya at ni Yeonjung upang malaman kung sino ang mas kwalipikado bilang head trainer ng gym. Hinubog ni Yeonjung si Choi Rosa ng walang tigil, patuloy na pinapataas ang timbang, pinaiinom ng high-protein diet kada 4 na oras, at dinala pa sa spray tan upang makamit ang perpektong kulay para sa stage. Ngunit sa taning salon, nagtagpo sila kay Leroy. Pinagtawanan niya si Choi Rosa at Yeonjung, ipinagmamalaki ang kanyang trainee na nanalo na sa 2 beauty pageants. Lalong tumindi ang pressure nang tawagan sila ng organizers tungkol sa edad ni Choi Rosa dahil mas matanda siya kaysa sa ibang contestants. Dahil sa insecurity sa edad, nanghina ang confidence ni Choi Rosa, habang si Yeonjung, na hindi alam ang emosyonal niyang turmoil, ay patuloy pa rin sa pagpapalakas sa kanya. Sa isang argumento, nahulog ang isang weight sa paa ni Choi Rosa, kaya nagalit at umatras sa kompetisyon. Samantala, si Miran ay nalulumbay sa kanyang fried chicken-induced na kalungkutan nang dumating si Yeonjung at kinuha ang drumstick. Kinain ito hindi dahil sa gutom kundi bilang self-reproach sa pagdadala sa pagkawala ng loob ni Choi Rosa. Na-realize ni Miran ang tunay na malasakit ni Yeonjung. Hindi lamang siya naniniwala kay Choi Rosa, kundi higit pa sa tiwala ng sarili nito. May halong selos ang nadama ni Miran. Ninais niyang magkaroon ng ganitong uri ng matibay na suporta. Pagkatapos ng ilang drinks, labis na nabusog sa alak si Yeonjung, nagsimula ng walang malinaw na kwento at bumagsak kay Miran. Nabanggit pa niya ang double chin niya, ikinagalit ni Miran at itinulak siya sa sahig. Nagpatuloy ang kalokohan ni Yeonjung sa kalasingan. Bumili siya ng maraming candy at sumayaw ng labis, kasama ang malaking stuffed animal sa harap ng convenience store, na lubhang ikinahiya ni Miran. Sa huli, kinailangan niyang hilahin siya pabalik sa gym. Sa kanyang kalasingan, tinakpan ni Yeonjung ang kanyang tainga, bumubulong tungkol sa ghost woman. Noong nakaraang gabi, tininan siya ni Miran ng may halo ng awa at aliw. Ang muscle-bound trainer pala ay may kinakatakutan. Pangalawa, hindi siya laging matapang na kanyang ipinapakita. Habang natutulog, umiti ng bahagya si Miran. Gwapo rin pala siya kapag hindi siya nagsasalita. Biglang nagising si Yeonjung at hinila siya papalapit. Tumigil ang puso ni Miran, ngunit bago siya makapagpantasya, itinaas niya ang manggas ng damit niya at kinuha ang candy na tinatago niya. Isang perpektong halo ng playful at devious timing. Kinabukasan, dinala ng ilang older gym members kay Choi Rosa ang beef bone soup bilang suporta. Ngunit bago pa siya nakainom, kinuha ni Yeonjung ang dermos, ininom ang lahat, at mahigpit na isinara, para bang ipinagtanggol mula sa iba. Pagkatapos, sinuong niya si Choi Rosa sa kanyang sasakyan, sinasabing may ipapakita siya sa kanya. Nagulat siya nang dalhin siya ni Yeonjung sa venue ng bodybuilding competition. Galit na galit si Choi Rosa, sinisi si Yeonjung sa hindi pagbibigay halaga sa kanyang nararamdaman. Ngunit sa halip na magpaliwanag ng mahaba, diretsahan siyang pinayuhan. Ipinakita ni Yeonjung ang katotohanan na matagal na niyang tinatago sa sarili, nais niyang makipagkompetensya higit sa lahat. Lumabas na sina Yeonjung at Miran ay nakasaksi kay Choi Rosa na lihim na nagpraktis sa gym noong nakaraang gabi. Ang kaluse sa kanyang mga kamay ay walang duda, ang katawan niya ay totoo, tanging ang puso lamang ang nagtatanggi. Inabot ni Yeonjung ang isang pirasong candy, at marahang sinabi, kainin mo ito, tapos lumabas at ipakita sa kanila kung ano ang kaya mo. Naniniwala ako sa'yo. Pinagkalooban ng tiwala, humakbang si Choi Rosa sa stage na may kislap ng kumpiyansa. Bawat kurba, bawat kalamnan, ipinapakita ang kanyang lakas, dedikasyon, at matangong kagandahan. Sa kalagitnaan ng kanyang performance, biglang huminto ang musika, na nag-iwan sa ibang mga kalahok sa nakapipikit na katahimikan. Si Choi Rosa lamang ang nanatiling kalmado, ngumiti ng mahinahon, at ipinagpatuloy ang kanyang routine na parang walang nangyari. Sa audience, sumabog ang hiyawan ni Yeonjung at Miran, puno ng pagmamalaki at saya. Nakapasok si Choi Rosa sa finals. Bumunot siya ng tagumpay na sigaw, puno ng enerhiya at determinasyon, at opisyal na idineklara si Yeonjung bilang karapat-dapat na manager ng gym. Mas karapat-dapat siya kaysa sa akin, ang kanyang pag-amin. Ang isang tulad niya ay tunay na kwalipikado upang pangunahan ang lugar na ito.
Samantala, ang kalahok ni Leroy, kahit na nag-una sa preliminaries, ay hindi maitago ang pagkainis sa paninilaw ni Choi Rosa. Malalim na na-inspire si Miran sa kwento ni Choi Rosa. Nang gabing iyon, naghanda ang kanyang ina ng marangyang pagkain, nagbibigay ng aliw at suporta para malampasan ni Miran ang kamakailang emosyonal na bagyo. Sinamantala ni Miran ang pagkakataon at inamin ang kanyang pangarap. Nais niyang mag-training at magkaroon ng malakas na katawan tulad ni Choi Rosa. Ipinakita niya sa kanyang ina ang larawan ni Choi Rosa sa kompetisyon. Ngunit agad na tumanggi ang ina niyang tradisyonal. Anong lalaki ang magugustuhan ang babae na punong-puno ng kalamnan? Sigaw niya. Ngunit sa pagkakataong ito, nanindigan si Miran. Hindi ko kailangan ng sinuman para magustuhan ako. Ito ang gusto ko. Hinarap ng kanyang ina ang matibay na determinasyon ng anak, kaya sa wakas ay pumayag. Basta malinis, mabait, at nagsusumikap maging mas mabuti araw-araw, susuportahan kita, ang kanyang pagpayag. Bago umalis, walang hirap na inangat ni Miran ang mabigat na maleta ng ina gamit ang isang kamay na nagpahanga at walang masabi ang ina dahil sa benepisyo ng training ng anak. Sa gym, masayang naglagay si Yeonjung ng banner bilang selebrasyon sa pag-abot ni Choi Rosa sa finals. Mabigat ang atmosphere, palakpakan at hiyawan ang bumalot sa paligid. Biglang tumakbo ang isang batang lalaki na nagpahinto sa selebrasyon. Itinuro niya si Yeonjung at sumigaw, "Daddy." Sa gym ni Yeonjung, may maliit na bisita, isang batang lalaki na halos 1 taon ang edad. Tahimik ang buong gym nang ituro ng bata si Yeonjung at ulit na sumigaw, "Daddy." Agad, inisip ng lahat na may lihim na anak si Yeonjung. Ngunit mabilis dumating ang ina ng bata, ipinaliwanag na naligaw lamang ang kanyang anak at napagkamalan si Yeonjung bilang ama. Isang cute na misunderstanding, ngunit nag-iwan ng mga inquisitive na tingin kay Yeonjung. Napansin ni Yeonjung na pagod ang ina mula sa pag-aalaga ng kanyang anak mag-isa. Wala siyang oras para sa sariling pangangalaga at sinusubukang magbawas ng timbang sa hindi tamang paraan. Iminungkahi niya na sumali sa gym upang mapabuti ang kalusugan sa pamamagitan ng ehersisyo sa halip na crash dieting. Una, tumanggi ang ina dahil hindi niya maiwan ang anak para mag-workout. Nakita ang pagod sa kanya, inalok siya ni Yeonjung na hawakan ang bata habang siya ay nag-ehersisyo. Tinupad niya ang pangako, nagbigay ng instruksyon habang inaalalayan ang bata sa gym. Isang eksena na parehong nakakatawa at nakakaantig ng damdamin. Pagkatapos ng session, tuluyan nang napagod si Yeonjung, bumagsak sa sofa at ninais na magpahinga. Ngunit nang makita ang ina kinabukasan, kumilos siyang parang wala lang, patuloy ang masigasig na gabay. Lumabas ang arch-rival niyang si Leroy mula sa gym sa kabilang kalsada, para tuksuhin siya, nagtatanong kung ginawang daycare center ang gym. Bagamat nanginginig sa takot, pinilit ni Yeonjung na maging matapang, hindi ipinakita ang pagod. Nang tanungin ng ina kung pwede siyang bumalik ng hapon, nagkunwari si Yeonjung na may ubo at may sipon, at tinanggap ang mahinahong ekspresyon ng pag-aalala mula sa ina. Para makabawi, nag-workout siya upang maibalik ang lakas. Ngunit sa daan pabalik, muling natagpuan ng ina. Nagpanik siya at nagtago sa photo booth, ngunit nadiskubre si Miran kasama ang kapatid at boyfriend nito, kumukuha ng commemorative photos. Agad siyang pinalayas at pinilit magbayad dahil sa pagkapinsala sa kanilang once-in-a-lifetime photos. Sa kasamaang palad, nakalimutan ni Yeonjung ang wallet niya, kaya ang ina ng bata ang nagbayad. Maswerte, binayaran niya at dinala pa ang isang mainit na mangkok ng lugaw. Humingi rin siya ng paumanhin sa abala, at nagpa siya ng tumigil sa pagpunta sa gym upang maiwasan ang karagdagang gulo. Ngunit nang mawala na ang bata, pakiramdam sa gym ay kakaibang tahimik. Kahit hindi sinasabi, nagsimulang namimiss ni Yeonjung ang bata, ini-imagine pa niyang naririnig ang tawag ng bata, "Daddy." Ipinakita ni Choi Rosa na ang ina at anak ay nasa malapit na supermarket. Agad tumakbo si Yeonjung at nakita ang ina na nahihirapang pakalmahin ang umiiyak na bata. Nakakaantig ang tanawin. Pumasok si Yeonjung, itinama ang teknik, at dahan-dahang iniahon ang bata sa kanyang mga bisig. Biglang tumigil ang pag-iyak ng bata, at napaiyak ang ina. Sa gym, humingi muli ng paumanhin ang ina, pakiramdam niya ay makasarili ang gusto niyang makaiwas sa pagiging ina, kahit sandali. Pinawi ni Yeonjung ang pag-aalala, sinabing hindi niya kasalanan. Ang mga bata ay may walang katapusang enerhiya. Ang mga nakakaaliw na salita ni Yeonjung ay nagbigay lunas sa ina. Pagkatapos, nagpasya siyang gumawa ng play area para sa mga bata sa loob ng gym, upang mailabas nila ang enerhiya habang nabibigyan ang mga magulang ng oras para sa sarili. Sumikat ang ideya, naakit ang mga magulang mula sa buong komunidad, at nagdulot ng positibong atmosphere. Samantala, nakaranas ng sandaling kapahingahan ang ina, nag-enjoy ng iced coffee, isang nararapat na gantimpala pagkatapos ng matinding araw. Sa ibang eksena, nakatanggap si Miran ng honeymoon gift mula sa kanyang coworker na si Ejin, isang cute at fluffy na laruan. Sarkastikong sinabi ni Ejin na ang laruan ay kamukha ng boyfriend ni Miran na nagpatigil sa lahat sa opisina sa kahihiyan. Mabuti na lang at sumabat ang kanilang boss, inatasan si Miran para sa isang live TV appearance bilang distraction. Pero hindi nagpatinag si Ejin, nagpatuloy siya sa kanyang pasaring, binabalaan si Miran na mukhang doble ang laki ng mukha niya sa harap ng kamera. Dagdag pa niya, makikita ng ex ni Miran at ng buong pamilya nito ang kanyang mukha ng malapitan. Tumama ito ng husto sa insecurities ni Miran, kaya nagdeklara siya ng kumpletong pagbabawal sa lahat ng pagkain na may flour. Sa araw din iyon, napanganga si Yeonjung, hindi kumbinsido na kayang panindigan ni Miran ang ambisyosong layunin. Naglaro sila ng bet, kung mabibigo si Miran na tigilan ang flour, kakailanganin niyang sumayaw sa live television. Kung magtatagumpay siya, kakain si Yeonjung ng spicy rice cakes, isang pagkain na labis niyang kinainisan.
Agad nagsimula si Mira ng no-floor diary, pangako na idodokumento ang kanyang paglalakbay. Pinurga niya ang bahay ng lahat ng pagkain na may flour at pati kapatid at magiging bayaw ay ipinagbawal din. Ngunit agad na nasubok ang kanyang determinasyon nang humalo ang pabango ng spicy rice cakes mula sa cafeteria. Nanghina ang kanyang mga binti at tumakbo palabas ng dining hall, hawak ang isang mangkok ng salad. Ngunit kahit sa salad, may lumitaw na garlic bread. Nagsimula ang hallucinations. Lumitaw ang mukha ni Yeonjung sa tinapay, tinutukso siya bilang alipin ng carbohydrates. Nagpatuloy ang pang-aalipusta sa locker room, kung saan may plato ng steaming mung bean pancakes. Muling nangibabaw ang hallucinations. Isang demonyong Yeonjung ang nagtutukso sa kanya na kainin ang pancakes, habang isang angelic na Yeonjung ang nag-encourage sa kanya na tumanggi. Nahati sa dalawang konsensya, umiling si Mira ng paulit-ulit, bumubulong parang baliw. Isang nakatatandang babae sa locker room, inisip ang pagkabalisa ni Miran bilang gutom, inalok siya ng pancake. Ngunit drama ni Miran, pinalo niya ang chopsticks at nagpakita ng matinding determinasyon na ikinagulat ng lahat. Panalo sa kanyang mga panloob na demonyo, naglakad siya papunta kay Yeonjung, nagtatanong kung bakit may pancakes sa sacred na lugar gaya ng gym. Sagot ni Yeonjung, pancake lang yan, na nagpasiklab ng mainit na argumento. Inakusahan niya si Miran na masyadong sensitibo dahil sa flour withdrawal, kaya umalis si Miran na frustrated. Sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng black bean noodles mula sa living room. Nadiskubre niyang nagtatago ang kanyang kapatid at magiging bayaw, kumakain ng bawal na pagkain. Bago niya mailabas ang kanyang galit, nag-text si Yeonjung, sinisisi siya sa buong sitwasyon. Sumigaw si Miran, natakot ang kapatid at itinapon ang buong mangkok ng noodles sa basurahan. Sa ikapitong araw, dumating ang bagong tukso, isang live stream na may donut. Sa mismong araw ng isang linggo na walang flour, nakatakda si Miran bilang co-host sa isang live shopping stream kasama ang isang sikat na influencer. Maayos ang daloy ng programa hanggang ilabas ng influencer ang donut para magbanding. Nakatuon ang tingin ni Miran sa donut, hindi makatingin kahit na nagtatrabaho. Ayon sa kanyang subconscious, lumabas ang tunay na damdamin niya. Hindi mo lang pwedeng kainin ang donut, bulalas niya sa live TV. Kailangan mo itong isawsaw sa cream cheese at lagyan ng sauce. Iyon lang ang tamang paraan para ma-enjoy ito. Pagkatapos ng stream, sinita si Mira ng kanyang boss dahil sa kakaibang on-air comment. Bago pa siya makabawi, nagdagdag si Ejin ng insulto, mas maliit ang mukha mo. Nagpakita siya ng steamed bun bilang halimbawa ng punto. Sa pagkalito, hinawakan ni Miran ang bun na parang mamahaling artifact, nagmumuni-muni sa lahat ng paraan kung paano ito kakainin, fried, steamed, stir-fried, shredded. Kinabukasan, sinalubong ng amoy ng burgers ang opisina, ngunit hindi kasama si Miran. Nagdala si Ejin ng bagong grill batch, ibinahagi sa lahat maliban kay Miran dahil sa kanyang no-floor diet. Pumayag siya sa harap ngunit sa loob, naggangalit ang kanyang pagnanasa. Sa isang vivid daydream, nakita niyang inaalok ng boss ang kanyang burger, naniwala siya na ito'y isang premonisyon. Matapang niyang kinuha ang burger mula sa desk ng boss at lumabas ng opisina. Ngunit bago siya makalayo, ninakaw ang kanyang bag. Agad na dumating si Yeonjung na parang superhero, kinuha ang bag. Tinanong niya, pera ba yan sa loob? Tingnan natin kung kumpleto pa. Nang buksan, tanging burger lamang ang laman, nagulat si Yeonjung. Ngunit nakita si Miran na umiiyak, iniabot niya ng mahinahon ang burger, kainin mo ito. Walang humahad lang sa'yo. Pinaghirapan mo ito ng husto. Dahil sa labis na emosyon, nilamon ni Miran ang burger, habang luha ay patak sa kanyang mukha. Matapos ang ilang araw ng paghihigpit, pakiramdam niya ito ay karapat-dapat na gantimpala. Ilang araw pagkatapos, naipakita na sa TV ang live stream kasama ang sikat na influencer. Kumpleto si Miran, masigla at radiant, host ng show na may profesional na husay. Sa opening dance segment, pinangunahan niya ang mga manonood sa mga hakbang, sumayaw ng masigasig kasama ang influencer sa catchy na musika. Pinakamahalaga, natupad niya ang kondisyon ng bet kay Yeonjung. Kung hindi niya matiis ang floor, kailangan niyang sumayaw sa live stream, at nagawa niya ito nang may proud na ngiti. Habang nasisiyahan sa tagumpay, nakatanggap si Miran ng text mula sa ex-boyfriend. Ngunit agad rin itong tinanggal. Hindi matigil ni Miran ang mag-isip kung ano ang nilalaman ng mensahe at bakit ito binura. Nawala sa pag-isip, otomatikong pinalakas niya ang treadmill. Nasa huli nag-overheat at nasira. Matapos ang treadmill meltdown, iminungkahi ng repairman kay Yeonjung na mag-invest sa bagong machine. Iminungkahi pa niya kay Yeonjung na palitan ang lahat ng luma at lipas na kagamitan sa gym. Ngunit hindi pinapayagan ng kasalukuyang budget ng gym ang ganoong upgrade. Sa harap ng problemang ito, nagkaroon si Mira ng matalino at praktikal na plano. Imbes na mag-invest sa mga bagong machine, mas mainam na pagbutihin ang kalidad ng kasalukuyang mga miyembro at gawing mga ambasador ng gym. Ipinaliwanag niya na karamihan ng mga miyembro ay pumupunta sa gym hindi lang para mag-ehersisyo, kundi para makipag-socialize at makipagkwentuhan. Kaya dapat nilang ibenta ang personalized training packages para makita ng mga miyembro ang tunay na resulta at mas maging motivated sa seryosong pag-ehersisyo. Nakita ni Yeonjung ang lohika sa mungkahi niya at agad naglunsad ng klase na may 30% diskwento, siya mismo ang nagtuturo. Ngunit hindi tugma sa inaasahan ang realidad. May isang estudyante na walang alam, may makapal na chest rug, at isa pang matandang babae na hindi marinig ang kanyang mga instruksyon. Sa kabila ng lahat ng marketing efforts, walang ibang sumali. Dahil naranasan ni Miran ang mahigpit na training ni Yeonjung, nauunawaan niya ang bisa nito. Nagboluntaryo siyang mag-recruit ng 3 matandang babae na kilala niya, ipinakita ang kanyang before and after photos upang makahikayat sa kanila na sumali sa 24-hour management course ni Yeonjung.
Ngunit nagduda ang mga babae, nagtatanong kung Photoshop ba ang mga larawan o kung kumikita siya sa pag-advertise ng klase. Ngunit sa kalagitnaan ng pagkawala ng pag-asa ni Miran at Yunjung, tahimik na nag-sign up si Seong-im, isa sa 3 babae, para sa trial session na labis nilang ikinatuwa. Napansin din ni Yunjung ang mga kalyo sa kamay ni Miran mula sa overtraining at binigyan siya ng hand cream, pinaalalahanan siyang alagaan ang sarili. Kinabukasan, sinimulan ni Yunjung ang training kay Seong-im. Pagkatapos ng session, bago pa ang kanyang susunod na personal training appointment, akala niya ay magkakaroon na siya ng oras para mag-ehersisyo. Ngunit palaging bumabalik si Seong-im na may walang katapusang tanong, tapat sa pangalan ng 24-hour management course na pinasok niya. Hindi matitiis ang pagiging palaging kasama ni Seong-im at nang imbitahan siya sa isang thank you dinner, nagpa siya si Yunjung na pagkatapos nito ay lilinawin niya ang sitwasyon. Gusto niyang sabihin na kung magpapatuloy ang ganitong intrusion, mawawala ang kanyang personal space. Ngunit sa restaurant, bigla niyang tinakpan ang mukha gamit ang tipat, halatang nagpanik. Lumabas na ang kanyang asawa ay kasama ang kanyang mistress sa parehong restaurant. Hiniling niya kay Yunjung na tulungan siyang magtago. Habang dumadaan ang asawa niya, wala nang magawa si Yunjung kundi itulak ang mukha ni Seong-im sa kanyang plato ng pagkain na nagdulot ng nakakatuwang awkward na eksena. Bakit siya nagtago? Para ba sa anak niya o dahil hindi siya makapag-divorce? Pagkatapos ng dinner, hindi maintindihan ni Yunjung kung bakit siya nagtago, na parang siya ang may kasalanan. Umiiyak na ipinaliwanag ni Seong-im, para sa anak ko, para sa kinabukasan niya, hindi ako makaka-divorce. Kailangan kong magkunwari na wala akong alam. Inamin niyang nakakaabala siya kay Yunjung, pero hindi niya matiis na bumalik sa bahay kung saan ang asawa niya ay kumakain ng kanyang luto, suot ang kanyang labang damit, pero natutulog kasama ang ibang babae. Si Seong-im, nasa kalagitnaan ng edad, ay pagod na. Ang gym ni Yunjung ang tanging takbuhan mula sa kanyang miserable na buhay. Naiintindihan ang sakit ni Seong-im, nagpa siya si Yunjung na hindi naiwasan siya at tulungan siyang maghilom, pisikal at mental. Tinuruan niya itong gumamit ng resistance bands, mahinang paliwanag, tulad ng buhay, kung hihigpitan mo ng sobra, nasisira mo lang ang sarili. Minsan, para magbago, kailangan matutong magpahinga at magpalaya. Maliit na leksyon ngunit may malaking mensahe. Ang pagpapalaya ay hindi kahinaan, kundi simula ng lakas. Sa kabila ng payo ni Yunjung, umiling si Seong-im. Inamin niya na kahit alam niyang masama ang kanyang asawa, nagbahagi sila ng 30 taon ng buhay. At ang pagpapalaya sa isang dating pamilya ay hindi madali. Palaging sinusubukan niyang maging masayahin sa harap ng iba. Ngunit sa araw na yon, pagkatapos ng workout, naabutan ni Seong-im ang asawa na namimili kasama ang mistress. Hindi lang siya pasensyoso, hayag pa niyang inutusan si Seong-im na umuwi at lutuin ang paboritong pagkain ng mistress. Ito na ang huling patak ng baso. Hindi na matiis ni Seong-im. Ipinasa ang kanyang pure sa mga ka-gym, nag-warm up siya ng ilang stretches, gaya ng isang mandirigma bago ang laban. Nilapitan ng asawa, hinawakan ang kwelyo at sumigaw, tinuturing kitang tao, pero tinatrato mo akong katulad ng kusinera sa restaurant. Sa desididong sandali, iniabot ni Yunjung kay Seong-im ang resistance band, simbolo ng kanyang kalayaan. Walang pag-aatubili, pinalo niya ang band sa mukha ng asawa, sabay sigaw, simula ngayon, pinapalaya ko ang sarili ko mula sa walang hiyang lalaking ito. Tulad ng isang Wei sensei, inutos ni Yunjung ang ibang babae sa gym upang pigilan ang asawa habang ibinubuhos ni Seong-im ang kanyang galit. Napahiya, tinangkang tumakas ng asawa, pero mabilis siyang tinisod ni Miran at nadapa sa lupa habang nakatingin sa kanya ang lahat. Noong gabing iyon, para ipagdiwang ang liberation ni Seong-im, dinala ni Yunjung ang lahat sa isang celebratory dinner. Nang abutin ni Miran ang inumin, dahan-dahan na inilagay ni Yunjung ang kamay niya sa ibabaw. Kung inumin mo ito, 100 squats ang haharapin mo. Napatawa si Miran pero iniinom pa rin. Totoo sa kanyang salita, kinuha ni Yunjung ang upuan at pinagawan siya ng squats. Habang patuloy ang tawanan at kwentuhan sa 24-hour gym noong gabing iyon, lahat ay nakaramdam ng higit na lakas at kalayaan kaysa dati. Kinabukasan, ipinakita ni Miran sa kanyang kapatid ang hand cream na ibinigay sa kanya ni Yunjung. Sa kanyang pagkagulat, kakahiwalay lamang ng kanyang kapatid sa nobyo. Namumugto at namumula ang mga mata nito, sugatan ang damdamin. Determinado si Miran na hindi hayaang malunod ang kapatid sa kalungkutan gaya ng dati niyang karanasan, kaya agad niya itong dinala sa gym. Upang magmukhang malakas sa harap ng kapatid, kinuha ni Miran ang isang mabigat na tank weight, masyadong mabigat para sa kanya, at ipinakita ang hindi umiiral na kagalingan. Kahit mali ang paggamit ng kagamitan, ipinagpatuloy niya ang pagpapakita. Dahil dito, wala nang oras ang kapatid na mag-isip tungkol sa ex, puro pagod na lang ang iniisip. Nagbahagi sila ng pagkain ng seasoned chicken breast. Pakiramdam na may tagumpay, idineklara ni Miran na maaaring maging masaya ang pagdadayet, basta alam mo kung paano ito gawing masarap. Sa kanilang pag-uwi, tinulungan nila ang isang matandang lalaki na itulak ang kanyang kariton ng mga kalat. Biglang nakita ni Miran ang kanyang ex-boyfriend na naglalakad. Mabilis siyang kumuha ng cardboard box para itago ang sarili, natatakot na makita siya. Hinihingi pa niya sa kapatid na alamin kung ano ang nilalaman ng tinanggal na text message. Tumingin sa kanya ang kapatid at bigla nitong napagtanto ang isang bagay. Hindi pa nakakalimot si Miran sa kanyang ex. Sa sobrang damdamin, bumagsak siya sa bangketa. Ang kaluse sa kanyang mga kamay, bunga ng matinding pagsasanay sa gym, ay napunit. Dumudugo gaya ng puso niyang dumudugo. Umiiyak siya, aminado sa unang pagkakataon na hindi niya talaga napakawalan ang nakaraan. Late na sa gabi, bumalik si Miran sa gym. Inabot niya ang sugatang kamay kay Yunjung.
Para bang sinasabi ang hindi niya kayang ipahayag sa salita, tahimik na pumapatak ang luha. Huminga si Yeonjung, puno ng habag at pag-unawa sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng pagkakataong pagkikita sa ex, gumuho ang emosyon ni Miran. Tumakbo siya kay Yeonjung, luha sa mukha, nagtatapat, hindi ko na kayang linlangin ang sarili ko. Sa kabila ng lahat ng training, hindi ko maiwasan ang sakit ng nakaraang relasyon. Sa unang pagkakataon, ipinahayag niya ang kagustuhang sumuko. Gusto ko nang tumigil. Titigil na ako sa pag-ehersisyo. Ilang araw, nawala si Miran sa gym. Naiintindihan ni Yeonjung na nakararanas siya ng mental burnout matapos ang matinding training regimen. Bilang dedikadong trainer, hindi siya pwedeng umupo lamang. Nagpadala siya ng pang-araw-araw na mensahe ng encouragement, kahit nagkunwaring nag-transfer ng pera sa account ni Miran para lamang akitin siya pabalik. Medyo obsessive ang kanyang paraan, pero nagmula ito sa tunay na malasakit. Sa wakas, bumalik si Miran, ngunit hindi dahil namimiss ang pag-ehersisyo. Gusto lamang niyang kunin ang kanyang mga gamit. Isang huling workout dito, tapos gagawin ko na ang gusto ko, determinado niyang sinabi. Ipinakita ni Yeonjung ang kanyang huling card. Bigyan mo lang ako ng isang huling araw. Kung gusto mo pa ring sumuko pagkatapos ng araw na ito, hindi na kita abalahin. Hindi nakatiis sa kanyang pagtitiyaga, pumayag si Miran ng may pag-aalangan. Ang isang huling araw na iyon ay naging hindi inaasahang paglalakbay ng sariling pagtuklas. Dinala siya ni Yeonjung sa shooting range, umaasang makakatulong ang pagbaril upang makalimot sa sakit ng pag-ibig. Ngunit natural si Miran at tumama sa 10 of 10 targets. Dinala rin siya sa basketball court kung saan muling namangha si Yeonjung sa kanyang kakayahan. Lahat ng tira ay pumapasok at umiikot pa ang bola sa isang daliri ng may kahusayan. Nagsimula si Yeonjung na pahalagahan ang nakatagong talento ng babae. Sa break, tuwang-tuwang ngumiti si Miran at ibinahagi ang kanyang nakaraan. Dati siyang nagustuhan ng isang senior na mahilig sa shooting kaya nagpraktis siya ng husto. Ngunit nang maabot ang mataas na score at excited na sinabi ito sa kanya, malamig siyang tinanggihan. Ang totoo, gusto lamang ng senior ang mga babae na mahusay sa shooting, hindi siya partikular. Nang sumunod, nahulog ang loob niya sa isa pang senior na mahilig sa basketball. Muling nagpraktis ng husto, umaasang mapapansin siya. Ngunit may maliit at cute na girlfriend na ito. Tinatawag niya ang girlfriend, mahal, at si Miran, ang malakas na babae. Kahit ang kasalukuyang gym routine ni Miran ay pagtatangka lamang na mapasaya ang isang lalaki na humahanga sa muscular physique. Hindi na niya gusto pang humingi ng pagmamahal mula sa mga lalaki. Marahil, hindi siya nakalaan maging leading lady sa love story ng kahit sino. Nang makita ni Yeonjung na sumuko si Miran sa kanyang sarili, naalala niya ang sarili niyang nakaraan. Dati siyang sumali sa bodybuilding competition at napabilang lamang sa ikalawa. Pinagalitan at iniwan siya ng dating gym director. Nangako siya na hindi magiging katulad ng dating iyon, hindi iwanan ang kanyang trainees. Kamakailan, napunta sa koma ang dating director. Lahat ng miyembro ng gym ay bumisita maliban kay Yeonjung. Ang prioridad niya ngayon ay tulungan si Miran na malampasan ang kawalan ng pag-asa. Matibay ang paniniwala ni Yeonjung na kaya ng pagbabago ng katawan na baguhin ang buhay at determinado siyang hindi sumuko sa kanya. Nang papasok na si Miran sa opisina, handa nang sumuko at sumama sa kanyang mga co-worker para sa burger. Biglang lumitaw si Yeonjung sa harap niya, nagdeklara na poprotektahan siya. Ang mga co-worker, akala ay bagong boyfriend niya, ay walang awa siyang tina-target. Walang ibang pagpipilian, pumayag si Miran sa huling hiling ni Yeonjung. Dinala siya sa hiking, maingat na sinyasat na wala sa mga lalaking gusto ni Miran ang hiking. Ngayong pagkakataon, gagawin niya ito para sa sarili niya lamang. Nagpumilit siya at sinundan siya hanggang sa tuktok ng bundok kung saan natagpuan nila ang isang wishing karin. Maingat na naglagay si Yeonjung ng bato sa karin, humiling na malampasan ni Miran ang kanyang discouragement. Ngunit nang hawakan ni Miran ang karin, gumuho ito. Parang kahit ang universo ay hindi sumusuporta sa kanyang hiling. Hindi natitinag, inalok siya ni Yeonjung ng homemade lunchbox, puno ng chicken braised sushi at tofu para sa protein. Ngunit sa halip na tanggapin, pumutok si Miran sa pag-iyak at tumakbo palayo. Hinabol ni Yeonjung si Miran at nakita niya itong nakatayo sa gilid ng isang bangin, mabilis na kumakaway para itaboy siya. Sa takot, inisip niya na baka tatapusin na ni Miran ang kanyang buhay. Nagmakaawa siya, nag-alok ng mga salita ng aliw at pampalakas ng loob. Ngunit habang mas lumalapit siya, mas naging kinakabahan si Miran. Masakit lang daw ang tiyan niya, hindi siya magpapakamatay. Napansin ni Yeonjung ang isang tambak ng bagay sa malapit at biglang naintindihan ang sitwasyon. Agad niyang pinunasan ang kanyang ilong at hinatid si Miran palayo. Hindi lang niya nailigtas si Miran mula sa posibleng nakakahiya na pagkakamali, kundi namulot pa siya ng ilang halamang gamot para makatulong sa pagtunaw ng pagkain. Habang nagpapahinga, nagtaka si Miran. Gym lang naman ang iniwan ko. Bakit parang papatayin ka ng mundo sa nangyari? Tanong niya. Dito ibinahagi ni Yeonjung ang kanyang lihim sa buhay. Ipinanganak siya ng maaga at sobrang payat na halos sumuko na ang mga doktor sa kanya. Noong bata pa siya, dahil sa kanyang kahinaan, lumayo rin ang kanyang mga magulang. Hanggang sa nakilala niya ang direktor ng gym na nagpakilala sa kanya sa mundo ng fitness. Mula noon, nangako siya sa sarili na hindi na siya magbibigay ng dahilan para iwan siya ng iba. Ngunit hindi madali ang buhay. Iniwan siya ng kanyang kasintahan kahit na nagbago na siya. Kahit na nakakuha siya ng ikalawang pwesto sa bodybuilding competition. Iniwan siya ng direktor, ang taong nagligtas sa kanya. Kapag umiikot ang buong mundo laban sa'yo, ano ang gagawin mo? Tanong niya kay Miran. Pinili kong maging malakas, sagot ni Yeonjung. Pinili kong hindi sumuko. Bagaman may malakas na pangangatawan na ngayon si Yeonjung, may sugat pa rin sa puso niya.
Nakita ni Miran na sensitibo rin sa sakit ng puso ang kanyang tunay na nararamdaman. Kung kaya mong lampasan ang sakit sa puso mo, saka ako maniniwala na makakatulong sa akin ang pagtitiyaga para gumaling, malumanay niyang tugon. Inspirado sa sinabi ni Miran, nag-ipon ng tapang si Yeonjung at dinala ang kanyang trophy sa bodybuilding. Isang patunay ng kanyang pagsusumikap upang bisitahin ang dating direktor sa ospital. Ipinahayag ng direktor ang tunay na dahilan kung bakit siya iniwan. Isang banyagang coach ang nagpakita ng interes kay Yeonjung, nangakong tutulong sa kanya na maabot ang kanyang buong potensyal. Para sa kinabukasan ni Yeonjung, pinili ng direktor na magsalita ng mahigpit at pakawalan siya. Ang tila walang puso niyang aksyon ay paraan lamang para mapadali ang paghihiwalay. Pagkatapos niyang lisanin ang lumang gym, nagtungo si Yeonjung sa US para sa profesional na pagsasanay at nanalo ng ginto. Ngayon, hinihikayat siya ng direktor na yakapin ang mas malawak na mundo at huwag ikulong ang sarili sa maliit at patay na gym. Ngunit may luha sa kanyang mga mata, sagot ni Yeonjung, hindi ako alis. Ang 24-hour gym ang aking tahanan. Kung saan may nangangailangan sa akin, doon ako nabibilang. Pagbalik sa gym, napansin niya ang scrapbook ng direktor, punong-puno ng mga larawan, achievements, meal plans, at mga artikulo sa diaryo tungkol sa kanya sa paglipas ng taon. Patunay na hindi talaga sumuko sa kanya ang direktor. Agad niyang pinadala ang mensahe sa direktor, kasama ang detalyadong plano sa rehabilitasyon. Habang bumubuti ang kalagayan ng direktor, unti-unti ring gumaling si Yeonjung. Noong gabing iyon, tinawagan niya si Miran at ibinahagi ang buong kwento, malumanay na sinabing, hihintayin kita hanggang handa ka nang bumalik. Magsisimula tayo muli magkasama. Natagpuan ni Miran ang lakas ng loob upang harapin ang kanyang nakaraan. Matapos ang aliw at pangakong paghihintay ni Yeonjung, matagumpay siyang nakipagkita sa kanyang ex-boyfriend para magkaroon ng closure. Kahit na nais nitong muling simulan ang relasyon, mahigpit siyang tumanggi. Hindi ko na kailangang malaman ang mga pinagdadaanan mo. Ayokong masaktan muli, ang matibay niyang sagot. Ito ay isang malinis na paghihiwalay, tunay na pagpapakawala. Pagkatapos matiyak ang kanyang nakaraan, bumalik si Miran sa lugar kung saan nagsimula ang kanyang pagbabago, ang pamilyar na 24-hour gym. Ngunit habang papalapit, tinangay ng hangin ang kanyang sombrero sa taas ng karatulan ng gym. Kahit na umabot siya sa kanyang mga tiptoes, hindi niya maabot ang sombrero. Biglang lumitaw si Yeonjung sa likod niya, maingat na niyakap ang kanyang baywang at itinaas siya para makuha ang sombrero. Sa sandaling iyon, kumibot ang puso ni Miran, hindi dahil sa takot, kundi sa ibang damdamin. Ngunit bago pa man maramdaman ang kapayapaan, pumasok sa gym ang isang hindi inaasahang bisita. Nakatigil si Yeonjung. Ang kanyang ex-girlfriend, ang hindi niya malimot, ay nasa harap niya. Bumalik ang nakaraan upang multuhin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, magiging malakas ba siya para harapin ito? Matapos tulungan ni Yeonjung si Miran sa kanyang workout slump, opisyal na bumalik si Miran sa gym. Ngunit sa tuwing malapit siya kay Yeonjung, kumakabog ang puso niya. Baka unti-unti na siyang nahuhulog sa kanya. Habang tila maayos na ang lahat, dumating ang bagong miyembro na si Kang Sol. Maputing balat, banayad ang mga mukha, manipis ang baywang, at may di maikakailang karisma, tunay na social media influencer. Kahit saan siya magpunta, lahat ng kanyang kainin o isuot ay nagiging trend na umaakit sa maraming kabataan. Pinayuhan ng iba pang trainers si Yeonjung na panatilihin si Kang Sol sa gym upang makuha ang libreng publicity. Naniniwala si Choi Rosa na isang post lang mula kay Kang Sol ay magiging viral ang gym. Ngunit taliwas sa inaasahan, malamig ang tugon ni Yeonjung. Hindi lang niya tinanggihan na alagaan si Kang Sol, kundi sinabi pa niyang nakakagambala siya sa ibang miyembro. Nagpatupad siya ng mahigpit na mga bagong patakaran, walang makinang na workout clothes, walang labis na makeup, at huwag dalhin ang personal na damdamin sa gym. Nagreklamo ang mga miyembro. Samantala, bahagyang sinabi ni Kang Sol na si Yeonjung ang nagdadala ng personal na damdamin sa gym. Ngunit dito nagsimula ang paglabas ng nakaraan. Si Kang Sol ay dating kasintahan ni Yeonjung. Sa isang pribadong sulok, diretsang sinabi niya sa kanya, hindi ako alis. Galit na galit, inatasan ni Yeonjung si Kang Sol ng sobrang bigat na weights, tila sinusubukang iparamdam ang parehong sakit na dulot nito sa kanya noong mga nakaraang taon. Lumabas na nagmahalan sila noon. Ngunit bigla siyang iniwan ni Kang Sol bago ang isang mahalagang kompetisyon na naging dahilan upang mawalan siya ng focus at mapunta sa pangalawang pwesto sa halip na ginto. Ngayon, sinusubukan ni Yeonjung na sirain siya sa pamamagitan ng mabibigat na weights. Ngunit sa sorpresa niya, kaya naman ni Kang Sol ang mga iyon ng madali. Nagsimulang magtaka si Yeonjung kung ano ba talaga ang intensyon niya. Nagsimula ring magtaka ang ibang miyembro ng gym sa kanila, pinupuri silang parang match made in heaven. Si Miran lamang, na unti-unti nang nakaramdam ng damdamin kay Yeonjung, ang nakaramdam ng selos at pagkadismaya. Kinakain niya pa ang maanghang na rice cakes para aliwin ang sarili. Kinabukasan, namaga ang kanyang mukha mula sa alat ng merienda, at nakita niya si Kang Sol na masyadong malapit sa isang lalaki sa kalye. Inakala niyang si Yeonjung iyon, kaya sumabog ang kanyang dugo sa galit. Ngunit nang humarap ang lalaki, si Leroy pala, ang kilalang palahubog at flirtatious na trainer mula sa katunggaling gym. Ginagamit niya ang pagkakataon upang tulungan si Kang Sol, ngunit naging masyadong malapit ito para sa kanyang kaginhawaan. Sa kabutihang palad, mabilis na nakaiwas si Kang Sol sa kanyang advances. Ngunit hindi pa tapos si Leroy. Ipinahayag niya na sasali siya sa gym ni Yeonjung, ipinakita ang kanyang taon-taong membership, at bahagyang ipinahiwatig na dapat ng talikuran ni Yeonjung si Kang Sol. Bigla, hinugot ni Yeonjung ang ebidensya, isang litrato ni Miran na lihim na kumakain ng maanghang na rice cakes. Taksil sa kanya ang magiging bayaw.
Walang awa, pinatawan siya ni Yeonjung ng parusang 50 squats agad-agad. Habang sinusubukan ni Miran na umiiwas sa parusa, may humugot sa kanya mula sa likod. Akala niya si Yeonjung iyon, kaya mabilis kumibo ang kanyang puso. Ngunit nang humarap siya, si Kang Sol pala yon. Pabulong nitong sinabi na punit ang leggings niya at ginamit ang katawan niya bilang panangga para dalhin si Miran sa locker room. Nakita ang pagkahiya ni Miran, regalo ni Kang Sol ang isang mamahaling designer leggings. Nakipagkaibigan pa siya kay Miran, iminungkahi na maging malapit sila. Kalaunan, habang nagbabrowse online, nagulat si Miran nang malaman na hindi lang isang influencer si Kang Sol, kundi isa ring best-selling author ng mga self-help books. Nagtaka siya kung bakit pipiliin ng isang sikat na tao ang ordinaryong gym. Habang malalim sa iniisip, napansin ni Miran ang isang paparazzi na sinusubukang kunan siya ng larawan. Hindi nagdalawang isip, hinagis niya ang basketball sa kanya. Ngunit mas matindi si Kang Sol, niyangat pa ang paparazzi at itinapon sa kanyang balikat. Noong gabing iyon, bilang pasasalamat kay Miran, inimbitahan siya ni Kang Sol sa hapunan. Sa buong pagkain, patuloy nitong pinupuno ang wine glass ni Miran. Pagkatapos ng hapunan, lasing na siya ng kaunti at nailahad ang lahat ng detalye ng kanyang mga hindi nagtagumpay na pag-ibig. Bilang kapalit, ibinahagi ni Kang Sol ang kanyang relasyon kay Yeonjung. Noong kami nagde-date, puro focus siya sa training at kompetisyon, paliwanag niya. Tinanggihan niya pa ang birthday cake na ginawa ko dahil nagbabantay siya sa diet niya. Pati na rin, lumabas siya sa gitna ng panonood ng sine para uminom ng protein supplements at nakalimutan ang kaarawan ko. Para kay Kang Sol, pakiramdam niya ay hindi pinahalagahan ang kanyang pagmamahal. Kaya bago ang malaking kompetisyon ni Yeonjung, iniwan niya ito, wasak at nadismaya. Pinayuhan niya si Miran, huwag kailanman makipag-date sa gym guy. Sa kanyang lasing na estado, idineklara ni Miran na babasagin niya ang lahat ng walang silbing pecs ng gym brothers. Kinabukasan, nagising siya na may malabong alaala ng pagsang-ayon sa blind date na inayos ni Kang Sol. Dahil nangangako na, pumunta siya sa meeting spot dito, nakita niya ang isang mabigat na lalaki na nakasuot ng pink, naghihintay sa isang tao. Ay hindi, bulong niya, ito na siguro ang itinakda ni Kang Sol. Sabi ni Kang Sol, magiging magandang match sila. Ang lalaki ay kakaiba at nakakairita, nagreklamo na 10 minuto siyang late at pinilit na umorder ng kahit isang kape bilang respeto sa cafe. Bago pa siya umalis, tumawag sa kanya ang isang estranghero. Kamusta, ako ang tao na itinakda ni Kang Sol para sayo. Namangha si Miran. Napagkamalan niya ang lalaking nakapink na kanyang date. Ang lalaking lumapit ay napakagwapo, may magalang na asal at kakit-akit ng ngiti. Nang mag-atubili si Miran sa pagpili ng regular coffee o cappuccino, inalok niya na palitan ang kanyang coffee sa kanya, na nag-iwan kay Miran ng walang salita. Hindi siya makapaniwala na may ganitong gwapo na interesado sa kanya. Akala niya panlilin lang ito. Ngunit unti-unting nawala ang kanyang duda nang matanong niya tungkol sa insurance. Ipinaliwanag ni Miran na sapat na ang coverage niya. Ngunit sa sorpresa niya, humingi ito ng payo sa magandang insurance product. Na off-guard siya at naisip na maaaring tunay na ang lalaki. Pagkatapos ng kape, inimbitahan siya nito sa hapunan. Sa pagkain, napansin niya ang device sa kanyang bukong-bukong na parang electronic monitoring bracelet. Nagpanik, inisip na may criminal record ito, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na susi lang iyon para sa locker sa swimming pool. Patuloy ang gabi ng mga sorpresa nang inimbitahan siya sa pribadong opisina ng lalaki. Ang madilim na silid, na may palamuti na bungo sa mesa, ay parang crime scene. Isinara at nilok niya ang pinto, at umabot sa kanyang bag para kumuha ng mahaba at makintab na bagay. Natakot si Miran, inisip na kutsilyo iyon, ngunit isa lang pala itong tuhog ng masarap na inihaw na manok, agad na naalis ang tensyon. Pagdating sa bahay, ikinuwento ni Miran ang kakaibang date sa kanyang kapatid. Nalilito siya dahil halos perpekto ang lalaki, ngunit walang spark na naramdaman. Pinayuhan siya ng kapatid na huwag maging masyadong mapili, at samantalahin ang pagkakataon kung mabuti ang tao. Hindi pa rin tiyak si Miran kung tatanggapin ba niya ang realidad o ipagpapatuloy ang pagtitig kay Yeonjung. Samantala, abala si Yeonjung sa sariling suliranin. Simula nang sumali si Kang Sol sa gym, biglang dumami ang mga miyembro. Isang araw, nag-text si Kang Sol kay Yeonjung, hinihiling ang isang pribadong pagpupulong. Sa kanilang pagkikita, naalala niya ang high-protein diet ni Yeonjung at binilhan pa siya ng bagong damit sa isang men's store. Ngunit misteryoso si Kang Sol, at inihayag na naroon siya upang kunin ang pinakamahalagang bagay na meron siya. Ito ay nagdulot ng pangamba kay Yeonjung na baka may ibang intensyon si Kang Sol, mas personal at intimate. Ilang sandali pagkatapos, inimbitahan siya ni Kang Sol sa isa pang pagpupulong sa hotel. Kahit na nag-aalangan, naramdaman ni Yeonjung na kailangan niyang pumunta, bilang pasasalamat sa tulong niya sa gym. Dumating siya sa hotel tulad ng napag-usapan, kung saan yakap siya ni Kang Sol, nakabathrobe, at hinatak papasok sa kanyang kwarto. Samantala, kahit pumayag na si Miran na makita muli ang gwapong estranghero, hindi niya maiwasang isipin si Yeonjung. Nawalan siya ng kontrol at tumakbo palabas hanggang sa maabot ang parehong hotel. Dito niya nakita si Yeonjung at Kang Sol, magkahawak ng kamay ng intimate. Naunawaan niya ang isang lihim na hindi niya alam, si Kang Sol pala ang nananatiling may gusto sa kanyang ex noong nakaraang gabi, matapos ang di inaasahang pagkikita kay Yeonjung sa hotel. Nawasak ang panandaliang kaligayahan ni Miran nang makita niya silang magkahawak. Dito niya naisip na ang ex na hindi makalimutan ni Kang Sol ay si Yeonjung. Sa sorpresa, sa halip na masaktan, pakiramdam ni Miran ay parang naging masigasig siya. Sa pagkabigla ng kanyang kapatid, inamin niya, kahit ipahayag ko ang damdamin ko sa isang gym addict tulad niya, wala ring kaligayahan. Nagsimulang mag-imagine si Miran ng mga realidad ng pakikipag-date sa isang hardcore gym rat.
Sa halip na yakap o pagpapakita ng pagmamahal, palagi niyang pinupuna ang kanyang muscle mass. Sa kanilang kasal, gagawa siya ng chest press habang sinasabi ang I do. Sa delivery room habang siya ay nagla-labor, gagawa siya ng push-ups at magbibilang ng squats. Tumawa si Miran sa mga labis na eksaheradong eksenang ito at naisip, ang magmahal sa isang tulad niya ay tiyak na magdudulot lang ng pasakit. Mas mabuting sumuko. Ngunit kinabukasan, dumating siya sa gym na determinado nang mag-move on. Nasaksihan niya si Yeonjung at Kang Sol na sobrang close. Ang bagong lakas at masayahing facade ni Miran ay bumagsak tulad ng bula. Nang marinig ang usapan ni Kang Sol at Yeonjung, maling akala ni Miran na nagkaroon sila ng passionate night sa hotel. Dahil dito, pumayag siyang inanyayahan ni Kang Sol sa kape, umaasang matutuklasan ang katotohanan. Sa cafe, huminga ng malalim si Miran at tinanong ng diretsyo ang tungkol sa gabing iyon. Misteryoso ang sagot ni Kang Sol na nagsabing nag-film lang sila ng video sa hotel room. Agad na nag-imagine si Miran ng steamy na eksena. Hindi niya alam na mas simple lang ang katotohanan, nais lang ni Kang Sol na mag-record ng workout video at si Yeonjung ang napiling trainer. Pinakamahusay man siya sa training, ngunit pinakamalupit na boyfriend. Lumabas din na may sakit si Kang Sol at ginamit niya ang exercise bilang therapy. Si Yeonjung lamang ang makakapush sa kanya nang hindi humahadlang. Wala na silang romantikong relasyon. Ngayon, profesional na tiwala na lang ang natira. Nabuhayan ng loob si Miran at muling naengganyo kay Yeonjung. Sinimulang gawin ang lahat upang magpakitang gilas sa kanya. Maingat siyang naglagay ng make-up at pinili ng mabuti ang kanyang mga damit bago pumasok sa gym. Sa workouts, kumikislap ang kanyang mga mata at tila may irresistible glow si Yeonjung. Sinubukan pa niyang kontrolin ang facial expressions at perpektuhin ang form, ngunit dahil sa sobrang pagnanais na magustuhan, naging pabaya siya at nakapagpabagsak ng weight na nagwasak ng salamin. Agad siyang tumakbo upang inspeksyonin ang pinsala, ngunit pinigilan siya ni Yeonjung. Inaasahan ng banayad na paalala, nasaktan si Miran nang nilampasan siya ni Yeonjung at dali-daling pumunta sa tabi ni Kang Sol. Pinaalalahanan itong lumayo sa mga basag na salamin at inilabas sa gym. Parang niligo siya ng malamig na tubig. Ang pagbibigay pansin ni Yeonjung kay Kang Sol ay sumakit sa puso niya. Samantala, ang mga nakatatandang babae sa gym ay nagsismis kung gaano ka-perfect na couple sina Yeonjung at Kang Sol. Lalong lumalim ang sakit at kalituhan ni Miran. Ngunit sa isang bihirang pagkakataon ng kabutihan, hindi siya sinaway ni Yeonjung sa nabasag na salamin. Sa halip, humingi siya ng tulong kay Miran para sa pagpaplano ng 2-day, 1-night trip sa gym. Kahit hindi pa sumuko, masigasig itong tinanggap ni Miran. Naitakda ang gym trip at ang destinasyon ay ang beach. Sa mungkahi ng manager, pinangunahan ni Miran ang organisasyon ng lahat. Sa araw ng pag-alis, makukulay ang kasuotan ng mga nakatatandang gym ladies, at nakaayos din ang kapatid ni Miran. Ngunit simpleng workout clothes ang suot ni Miran. Tinanong siya ng kapatid kung bakit hindi siya nakasuot ng outfit na pang-man-catch ng lalaki. Tumugon siya ng pilyo, para sa gym fanatic tulad niya, stretchy at sweat-wicking athletic wear ang ultimate weapon. At tunay nga, pinuri siya ni Yeonjung, pinakamaganda ang outfit mo ngayong araw. Ngunit panandali ang kasiyahan lang ito. Dumating si Kang Sol na naka-tight leggings at crop top at agad na nakuha ang spotlight. Sa bus papunta sa beach, nakatulog si Yeonjung sa front seat. Maingat na inayos ni Miran ang air conditioning at inilagay ang kanyang kamay sa likod ng ulo ni Yeonjung para hindi tumama sa bintana. Napansin ito ni Kang Sol at diretsong tinukoy ang damdamin ni Miran. Bagamat hindi niya aprobado ang pagkahulog sa gym guy, nagbigay siya ng suporta. Baka iba ka sa akin, sabi niya. Baka ikaw ang tamang tao para sa kanya. Sa beach, ang vibes ng bakasyon ay mabilis na naging training camp, kung saan pinangunahan ni Yeonjung ang lahat sa ilalim ng araw. Bagamat pagod, masaya si Miran na tumatakbo sa tabi ng kanyang crush, napapaligiran ng kalikasan. Ngunit muli, natabunan ang pag-asa ni Miran nang natumba si Kang Sol. Agad na tumakbo si Yeonjung sa kanyang tabi, puno ng pag-aalala ang mga mata, at mahinang tinulungan siyang tumayo. Pagkaraan, determinado si Miran na sundan ang sinaunang kasabihan, ang daan sa puso ng lalaki ay sa pamamagitan ng tiyan. Ipinokus niya ang buong enerhiya sa pag-grill ng karne. Nang lumapit si Yeonjung, inalok niya ito ng isang tikim. Tulad ng inaasahan, pinuri siya ni Yeonjung ng husto, at agad na napuno ng kaligayahan si Miran. Kumbinsidong narating na niya ang puso, o kahit man lang, ang tiyan ni Yeonjung. Ngunit panandalian lamang ang sandaling iyon. Pumutok ang usok sa mga mata ni Miran. Yumuko si Yeonjung at mahinang hinipan ang kanyang mga mata. Isang banayad na kilos na gusto sanang ipahinto ni Miran ang oras, hanggang sa sumigaw ang mga nakatatandang babae. Masakit ang tiyan ni Kang Sol, kailangan niya ng haplos. Walang sabi, binitawan ni Yeonjung si Miran at dali-daling tumakbo sa tabi ni Kang Sol, hawak ang kamay nito. Ang kanyang haplos ay puno ng pag-aalaga. Lubos na nadismaya si Miran. Noong gabing iyon, iminungkahi ni Yeonjung ang isang lakad kasama si Kang Sol. Agad namang nakialam si Miran, at iminungkahi ang isang laro ng Truth or Dare, kung saan ang dare ay deep squats. Nagsimula ang laro kay Miran, at ang tanong ay diretsyo sa punto. Ano ang tunay na relasyon ninyo? Nagpumilit si Yeonjung na panatilihin ang composure, sagot niya, trainer lang at client. Ngunit hindi naloko si Miran. Napansin niya ang paglihis ng tingin ni Yeonjung, ang kanyang pagkakabahala, maliwanag na senyales ng panlilinlang. Hindi na nakaya ni Kang Sol ang pagtatago at inamin, dati kaming nagde-date, pero nakaraan na yon. Hindi na nakapagpigil ang kapatid ni Miran, ipinagtanggol ang kanyang ate, kung nagde-date kayo dati, dapat sinabi niyo agad. Hindi dapat isali ang iba sa ganyang bagay. Nagkaroon ng awkward na katahimikan sa grupo.
Wasak ang puso ni Miran at inilabas niya ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng pagkanta habang iniisip ang lahat ng kilos ni Yeonjung kay Kang Sol. Maaaring nagsinungaling siya sa salita pero ang body language niya ay ibang kwento. Para kay Miran, lahat ng kilos ni Yeonjung ay para kay Kang Sol. Mas malinaw ito kaysa sa anumang paliwanag. Nang maramdaman ni Miran ang biglaang pananakit ng tiyan pagkatapos kumanta, inalok siya ng trainer na si Choi Rosa ng gamot. Ngunit bigla itong hinarang ni Kang Sol. Mga gamot ko yon, hindi mo pwedeng inumin. Nagulat si Miran. 2 pill lang naman. Nalito siya, ngunit ininom pa rin at agad na nawalan ng malay. Dramatic ang pagkakashift ng eksena. Dala ni Yeonjung si Miran sa likod, tumatakbo upang humingi ng tulong. Sa daan pabalik, tumawag si Kang Sol at ipinaliwanag sa lahat na gamot lamang sa tiyan ang pills na ibinigay sa kanya ng trainer. Isang minor na krisis ang naresolve, ngunit isang malaking katanungan ang namuo sa isipan ni Miran. Nilapitan niya si Kang Sol para sa isang pribadong usapan, diretsang tinanong kung bakit kailangan niya ng gamot sa tiyan. Sa wakas, ibinunyag ni Kang Sol ang lahat. May malubhang karamdaman siya. Sa kabila ng masayahin at malakas na persona online, lihim niyang ininggit ang totoong tapang at pagiging tapat ni Miran. Ang pagbabalik niya sa gym ng ex niya at ang muling pakikipag-ugnayan kay Yeonjung ay para lamang sa isang photoshoot. Isang fitness photoshoot kung saan maaari siyang maging tunay sa sarili. Hindi isang mainat na ginawang imahe ng pagiging perpekto. Sa mga sumunod na araw, sa ilalim ng gabay ni Yeonjung, magkasamang nag-training sina Miran at Kang Sol araw-araw. Mula sa pagiging hindi sinasabing karibal, naging malapit silang magkaibigan, nagbabahagi ng saya, lungkot, pawis, at kahit ng mga hindi nasabi na pangarap. Sa wakas, dumating ang araw ng photoshoot. Sa harap ng kamera, nagniningning si Kang Sol. Malakas ang bawat galaw, tiwala ang bawat tingin. Bago magsimula, pabulong niyang sinabi kay Yeonjung, nagbago ka na, para kang may mas mahalagang bagay ngayon kaysa sa training. Ngunit sa oras na yon, hindi pa ganap na naintindihan ni Yeonjung ang ibig niyang sabihin. Ilang araw lamang ang lumipas, dumating ang trahedya. Si Kang Sol, ang masiglang social media star, ay pumanaw ilang sandali matapos ang kanyang perpektong photoshoot. Ang 24-hour gym, kung saan siya nag-training, ay naging target ng matinding online backlash mula sa kanyang mga fans at followers. Sa memorial niya, inakusahan si Yeonjung na pinilit siyang mag-training kahit may sakit, na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Hinarap ni Yeonjung ang mabibigat na akusasyon na walang depensa, naniwala siyang siya ang bahagyang may kasalanan sa kamatayan ni Kang Sol. Puno ng konsensya, tahimik siyang umalis at nagbitiw mula sa gym na minsang naging buhay niya. Walang Yeonjung, nawala ng sigla ang 24-hour gym. Naligaw ang mga trainers at miyembro, hindi alam kung paano magpapatuloy. Tumayo si Miran upang muling buhayin ang kanilang pag-asa. Hintayin natin siyang bumalik, sigaw niya, tulad ng hindi niya tayo iniwan kahit sa mahihirap na panahon. Inspirado sa kanyang mga salita, gumawa ang lahat ng rotating schedule, hinati ang kanilang sarili sa 3 shifts upang mapanatiling bukas ang gym. Kahit patuloy ang protesta ng fans ni Kang Sol, pinrotektahan ng mga miyembro ang kanilang sanctuary sa pamamagitan ng aksyon. Samantala, sinimulan ni Miran na hanapin si Yeonjung. Pinuntahan niya ang shooting range, basketball court, at kahit ang bundok kung saan sila nag-training, mga lugar na mahal kay Yeonjung, ngunit tanging alaala lamang ang kanyang natagpuan, hindi ang lalaki na huminga at nabuhay para sa fitness. Lalong lumala ang krisis nang ipaalam ng landlord na kailangan nilang lisanin ang gym bago matapos ang buwan. May nag-alok ng doble ng renta. Nagpanik ang lahat. Doon, narinig ni Choi Rosa ang pag-uusap ni Leroy, ang may-ari ng katunggaling gym, at ang landlord, at nakumpirma na sinusubukan ni Leroy na nakawin ang 24-hour gym. Walang pag-aalinlangan, hinarap ni Choi Rosa si Leroy, malinaw na hindi sila matatakot. Sa loob ng gym, tumayo rin ang isang batang idealistikong trainer na si Alex at tumangging maging passive. Nang marinig ni Alex na may ilang miyembro ng gym na nagpapakalat ng maling balita tungkol sa papel ni Yeonjung sa pagkamatay ni Kang Sol, mariin niya itong ipinagtanggol. Galit na galit niyang pinatigil ang mga paratang at inutusan silang bawiin ang mga ito. Sa tindi ng emosyon niya, binaklas pa niya ang bisikleta ng isa sa mga miyembro, kaya lumala ang sitwasyon at kinailangan pang tumawag ng pulis. Humingi ang magulang ng miyembro ng paghingi ng tawad at bayad pinsala. At sa sandaling tila wala ng solusyon, dumating ang ina ni Alex at mahinahong inayos ang lahat. Gulat na gulat si Choi Rosa nang malaman niyang ang ina ni Alex ay isang hospital director pala, at na si Alex ay dating medical student mula sa isang mayamang pamilya, hindi ang inosente at simpleng binatang inaakala nilang lahat. Sa mga panahong ito, patuloy pa ring hinahanap ni Miran si Yeonjung. Hanggang isang araw, sa opisina, may napansin siyang pamilyar na figura. Sa kakaibang postura nito, habang nakasquat, tiyak niyang si Yeonjung iyon. Walang pagdadalawang isip, hinabol niya ito. Tumakbo ito papasok sa isang apartment building at umakyat hanggang sa ika-10 palapag. Kahit sira ang elevator, hindi umatras si Miran. Hinal, naalala niya ang motivational lines ni Yeonjung noong nagte-training pa sila, at pinilit ang sariling abutin ang 10th floor, hanggang sa tuluyan niya itong harapin. Sa kanilang maikling pag-uusap, nalaman ni Miran na simula nang umalis si Yeonjung sa gym, tahimik itong namuhay bilang food delivery driver. Nakiusap siya. Kailangan ka ng lahat, kailangan ka ng gym, kailangan ka namin. Ngunit nanatiling malamig si Yeonjung. Tumalikod ito at umalis na parang wala siyang narinig. Pero ang totoo, hindi kailanman nakalimutan ni Yeonjung ang gym. Paminsan-minsan, sa gitna ng magulong kalsada, kapag may tumawag ng manager, kusa siyang napapalingon, umaasang makikita ang isang pamilyar na mukha.
Pero paulit-ulit siyang binabalot ng realidad, poster lang ni Kang Sol ang madalas niyang makita, isang matinding paalala ng kanyang pagsisisi. Hanggang sa naisip ni Miran ang isang desperadong plano. Nag-order siya ng napakaraming super spicy rice cakes, umaasang si Yeonjung ang magde-deliver. Sa wakas, natupad ang hiling niya. Pagdating nito, ipinakilala niya ang bawat flavor, mula traditional spicy hanggang rose sauce. Para sa kanya, bawat rice cake ay isang emosyon, isang uri ng comfort. Hinikayat niyang tikman ni Yeonjung ang super spicy. Agad na nag-react si Yeonjung, halos pumutok ang bibig sa anghang. Pero kakaiba, habang humuhupa ang anghang, tila humuhupa rin ang bigat na matagal niyang daladala. Kinagabihan, kinain nilang dalawa ang lahat ng rice cake. Nag-alala si Yeonjung sa figure ni Miran, pero tumawa lang ito. Kapag bumalik ka, ikaw na ang magpapapayat sa akin. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Miran. Hindi mo kasalanan ng pagkamatay ni Kang Sol, mariin niyang sinabi. Naniniwala siyang ang pagpili ni Kang Sol ng gem photo bilang kanyang memorial picture ay patunay ng kanyang fighting spirit na gusto niyang maalala sa kanyang pinakamalakas na anyo, hindi bilang biktima. Malalim na natamaan si Yeonjung. Sakto namang tumunog ang notification sa group chat ng gym. Isang live stream mula kay Seongim, isa sa pinakamatagal na miyembro. Sinabi nitong ibubunyag niya ang totoong pagkatao ni Yeonjung. Handa na si Yeonjung sa pinakamasama. Pero laking gulat niya nang makita na ang live stream ay puno ng pagmamahal, hindi galit. Isa-isang nagpakita ang trainers at long-time members, bawat isa nagkukwento kung paano sila tinulungan ni Yeonjung, ang kanyang dedikasyon, tahimik na sakripisyo, at tunay na passion. Si Seongim mismo, nanginginig ang boses, nagsabi, pinili ni Kang Sol ang larawang iyon. Hindi dahil napilitan siya, kundi dahil gusto niyang maalala sa kanyang pinakamalakas, sa hugis na tinulungan mo siyang abutin. Ang pinakamakapangyarihang testimonial ay mula kay Alex. Ibinunyag niyang dahil sa pressure ng pamilya, nalugmok siya sa depresyon nang matuklasan niyang takot siya sa dugo, at hindi siya pwedeng maging doktor. Naging labis ang pagkain niya, tuloy-tuloy ang pagbigat, at muntik na siyang magpakamatay. Pero nang pumutok ang lubid na gagamitin niya, doon dumating si Yeonjung. Huwag ka munang umalis, sabi nito. Magpapayat ka muna, saka ka magdesisyon. Iyon ang linyang literal na nagligtas sa buhay niya. Nag-training siya araw-araw kay Yeonjung. Nagbago ang katawan niya, pero higit doon, gumaling ang isip niya. Hindi napigilang umiyak si Alex habang kinukwento ang lahat. Araw-araw na iniisip ko mabubuhay pa ko kasi nandoon siya. Nagtapos ang live stream sa sabay-sabay na pakiusap, Yeonjung, bumalik ka na, kailangan ka namin. Hindi na napigilan ni Yeonjung ang kanyang mga luha. Okay lang umiyak, sabi ni Miran. Pero pagkatapos mong umiyak babalik ka. Naghihintay ang lahat. At sa wakas, matapos ang araw-araw na paghihirap at pagsisisi, bumalik si Yeonjung sa minamahal niyang 24-hour gym. Sa kabila ng pagkawala niya, nagpatuloy ang pagte-training ng mga miyembro, buo ang tiwala na hindi niya sila iiwan. Ngunit pagbalik niya, agad siyang hinarap ng isang malaking hamon. Ang taong gustong bumili ng gym sa doble ng renta ay dumating. Lahat akala si Leroy, pero hindi. Ito ay ang ina ni Alex. Ayaw niyang masayang ang kinabukasan ng anak niya sa gym, at gusto niyang bumalik ito sa medical career. Willing pa siyang bilhin ang gym para mapilitan si Alex. Pero tumindig si Alex. Hinubad niya ang kanyang shirt, ipinakita ang katawan na pinaghirapan niya, hindi dahil sa ina, kundi dahil sa sarili niyang desisyon. Ngayon lang ako nabuhay para sa sarili ko, mariin niyang sinabi. Bagaman na antig ang ina niya, nanatili itong matigas. Kapag hindi ka umalis, banta niya, isasara ko ang gym na ito. Samantala, naresolba na ang hindi pagkakaunawaan kay Leroy. Lumabas na bago umalis, hiniling ni Yeonjung kay Leroy na bantayan ang gym. Kahit may kompetisyon sila, matagal na silang magkaibigan at pareho nilang nirerespeto ang lugar. Inimbitahan ni Miran si Yeonjung kumain ng tteokbokki at 2 piraso lang ang binili niya. Nang dumaan ang mga mas matatandang babae mula sa gym, mabilis niya siyang hinila papasok sa isang makitid na eskinita para hindi sila mapansin. Sa hindi inaasahang sandaling iyon, napabilis ang tibok ng puso ni Yeonjung. Tinukso niya si Miran, sinabing hindi pa naman umaalis ang mga babae, para lang makakuha pa sila ng ilang sandaling magkasama. At doon niya napagtantong nahulog na siya sa kanya. Hindi sa bigla ang pagsabog ng damdamin, kundi unti-unti, piraso-piraso. Tahimik na namukadkad ang nararamdaman niya sa puso ng isang lalaking akala niya dati para lang sa fitness na bubuhay. Isang gabi, matapos silang kumain ng tteokbokki, bumagsak ang unang nyebe ng taon. Tuwang-tuwa si Miran, parang bata, at iniabot ang kamay para saluhin ang umiikot na mga snowflake. Hindi napigilan ni Yeonjung, instingtibo niyang hinawakan ang kamay ni Miran. Nagulat si Miran at tumingin sa kanya. Nataranta si Yeonjung, kaya nagbigay siya ng kung anong palusot at, gamit ang kanyang pagiging trainer, inaya niya itong mag-jogging pauwi. Sa mga panahong iyon, kahit saan siya naroroon at anuman ang ginagawa niya, hindi mawala sa isip niya si Miran. At syempre, ang maanghang na tteokbokki na magkasama nilang kinain. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hanggang isang araw, may tumawag na editor ng fitness magazine. Dahil dating US bodybuilding champion si Yeonjung, inimbitahan siyang mag-cover shoot. Agad siyang pumayag. Pero pagbalik sa gym, nang maramdaman niya ang sarili niyang katawan, siya'y natigilan. May mga hindi ka nais-nais na muscle at taba na lumitaw. Pag-akyat niya sa timbangan, doble ang body fat percentage niya kumpara noong panahon ng kompetisyon. Inakala niyang sira ang makina, pero sabi ng batang trainer, kakaservice lang nito at accurate hanggang 0.1%. Kailangan harapin ni Yeonjung ang katotohanan, napabayaan niya ang katawan niya. Para makapaghanda sa photoshoot, bumalik siya sa matinding training regimen. Habang unti-unti niyang binabalik ang dati niyang pangangatawan, may napansin siyang kakaiba.
Tuwing kaharap niya si Miran, naiisip niya agad ang tteokbokki at nakakaramdam ng matinding pagnanasa na kumain. Sa gym, kapag itinatali ni Miran ang buhok niya sa isang ponytail, iniisip niya itong masayang kumakain ng tteokbokki. Kapag nagbubuhat ito at malalim humihinga, naaalala niya ang paghinal nito dahil sa anghang. Kapag pinipisil nito ang massage ball, nakikita niyang parang inaabot nito sa kanya ang isang rice ball. Malapit na itong sumuko, tukso ng pagkain ang pinakamalaking kaaway niya. At sakto namang pinaaga ng editor ang photoshoot ng isang linggo. Kumpiyansa naman si Yeonjung at sinabing kaya niya itong paghandaan. Pero pagtaas niya ng tingin, nakita niya si Miran na palabas ng tteokbokki shop kumakaway. Automatic siyang nagtagong parang kriminal, siguradong kapag umiwas siya kay Miran, mawawala rin ang mga cravings niya. Gulong-gulo si Miran sa pag-iwas niya, kaya nagkwento siya sa kapatid. Sabi niya, kung itutuloy ni Yeonjung ang pag-iwas, siya na mismo ang aamin. Agad siyang pinigilan ng kapatid niya. Hindi raw dapat tumiretso sa pag-amin. Kailangan muna niyang matutunan ang art of flirting, ang dahan-dahang paraan para si Yeonjung mismo ang umamin. Ang tunay na pinakamataas na antas ng panliligaw. Para sa kaligayahan ng kapatid, tinuruan niya ito ng mga klasikong teknik. Una, makabuluhang eye contact. Kailangan daw ipahiwatig ni Miran ang damdamin niya gamit ang mga mata. Sinubukan ni Miran. Sa bawat workout, malalim siyang nakatitig kay Yeonjung. Pero imbes na tingnan siya ni Yeonjung, hindi na siya nito tinitingnan. Kahit kaunti. Ang mga tita sa gym pa ang pumuri sa maganda niyang ngiti. Lubos siyang nadismaya. Pero hindi sumuko ang kapatid niya. Pangalawang teknik, aksidenteng o hindi gaanong aksidenteng, physical contact. Sobrang excited si Miran, kaya tinangka niyang hipuin ang mukha ni Yeonjung, kunwari may kung ano doon na gusto niyang alisin. Pero mabilis itong umiwas. Tumagilid, umatras, at iniwas ang buong mukha niya sa kamay ni Miran. Ayan, magandang senyales yan, sabi ng kapatid niya. Ibig sabihin, na-fluster mo siya. Final move, mag-share sila ng pagkain at pag-usapan ang paborito nilang mga pagkain. Ang daan sa puso ng lalaki ay sa tiyan, sabi ng kapatid. At doon, confident si Miran. Kaya buong session, panay ang imbit niya na kumain sila. Pero ngayon, hindi na kinaya ni Yeonjung. Napasigaw siya. Tumigil ka nakakausap tungkol sa tteokbokki, nakakainis na. Wasak ang puso ni Miran. Inakala niyang galit talaga ito sa kanya, kaya umalis siya bago matapos ang workout. Si Yeonjung naman, nagpursigi pang mas mag-training para burahin sa isip si Miran. Pero habang mas sinusubukan niyang kalimutan siya, mas lumilinaw ang imahe niya, kasama ang tteokbokki. Sa huli, bumalik siya sa tteokbokki shop, sinasabing ito na ang last cheat meal niya. Pero habang kumakain, iba ang lasa. Hindi kasing sarap noong kasama niya si Miran. Sinabi ng may-ari, 30 taon nang pareho ang recipe. Tumingin si Yeonjung sa bakanteng upuan sa harap niya, at doon niya naunawaan ang totoo. Hindi masarap ang tteokbokki dahil sa mismong pagkain, kundi dahil kay Miran. Kahit anong pagkain, basta kasama siya, nagiging pinakamalasa at pinakamahalaga. Sa wakas, inamin niya sa sarili niyang may marka na si Miran sa puso niya. At parang sinadya ng tadhana, pumasok si Miran sa shop. Nang makita ni Miran si Yeonjung na kumakain ng tteokbokki mag-isa, nanlaki ang mga mata niya at agad siyang tumalikod para umalis. Sinundan siya ni Yeonjung pero galit na si Miran. Akala niya hindi naman talaga nagsasawa si Yeonjung sa tteokbokki, kundi sa kanya. Sa harap ng maling akala ni Miran, tila naubusan ng lakas si Yeonjung. Nang makita ni Leroy ang itsura niyang lupaypay, nilapitan niya ito at sinabing maghinahon siya. Bigla, napagdesisyonan ni Yeonjung ang isang malaking bagay, hiniling niya kay Leroy na siya na ang sumalo sa magazine cover shoot. Mas mahalaga kaysa perpektong katawan ang babaeng nagpatindi ng pagnanasa niyang kumain ng tteokbokki. Matapos niyang tuluyang aminin sa sarili ang nararamdaman niya, napagpasyahan ni Yeonjung na kumilos. Plano niyang bigyan si Mira ng isang masustansya pero masarap na inumin at paulit-ulit niyang ni-rehearse ang sasabihin niya sa harap ng salamin. Pero bago niya maabot ang regalo niya, inanunsyo ni Mira na lilipat na siya ng trainer, doon na siya sa batang trainer magpapaturo. Kahit masakit, hindi mapigilan ni Yeonjung na lagi siyang napapadpad sa tabi ni Miran tuwing nag-workout ito, pakialamero at puro puna. Minsan sasabihin niyang masyadong mabigat ang weight na ibinigay ng batang trainer o bigla siyang makikisingit para magbigay ng advice. Naiirita na si Miran kaya sinabi niyang tigilan na niyang sondan-sondan siya at pangaralan. Sinubukan sanang magtapat ni Yeonjung pero naudlot siya sa hiya. Lalo pang lumala nang hindi sinasadyang mauntog ni Miran ang sarili sa isang exercise machine, nag-iwan ng namumulang bukol sa noo. Nag-alok si Yeonjung na lagyan ng ointment pero tumanggi si Miran. Sawa na raw siyang habulin ang mga lalaki. Ilang araw siyang hindi nagpakita sa gym. Hindi mapakali si Yeonjung. Walang saya ang gym kahit ang mga gamit ay tila wala ng silbi. Kaya nang dumating ang kapatid ni Miran para mag-workout, agad niyang tinanong kung nasaan si Miran. Sabik na makatulong, sinabi naman ito ng kapatid. Agad na tumakbo si Yeonjung para hanapin siya. Nag-ehersisyo si Miran mag-isa sa courtyard ng apartment complex nila. Miss na miss niya si Yeonjung pero masyado siyang nahiya dahil sa bukol sa noo kaya umiwas siyang magpakita. Habang nakalubog siya sa pag-iisip, paglingon niya, nasa harap na niya si Yeonjung. Mabilis niyang inayos ang bangs para takpan ang bukol at tumagilid ng konti. Pero ngayon, hindi na mahiyain o padalos-dalos si Yeonjung. Buong puso niyang sinabi ang totoo. Ang pag-iwas niya, ang pagsigaw niya tungkol sa tteokbokki, hindi dahil ayaw niya kay Miran. Dahil kabaliktaran. Dahil mahal na niya ito, sobrang mahal na hindi niya na kayang itago. Dahil sa sobrang tuwa at pagkadama, bigla siyang hinalikan ni Miran. Sandaling napatigil si Yeonjung pero agad din niya itong hinalikan pabalik. Wala na siyang dahilan para labanan ang puso niya.
Simula noon, nagsimula ang isang matamis at punong-puno ng kilig nilang relasyon. Susunduin ni Yeonjung si Miran sa trabaho bit-bit ang masarap na protein smoothie. Kapag movie night nila, hindi na niya tinitingnan ang oras para sa protein shake schedule niya. Mas mahalaga na si Miran kaysa protina kaysa muscles. At bilang certified gym addict, unang regalo ni Yeonjung kay Miran ay isang pink na stair climbing machine na may nakalagay pang ribbon. Habang hawak ang kamay niya at inaakay siyang umakyat, naniwala si Miran na tulad ng pag-akyat sa makina, palaging pataas ang pupuntahan ng relasyon nila. Kahit gusto nilang panatilihing tahimik ang relasyon nila, mabilis itong nalaman ng mga trainer at gym members. Bumaha ng pambubuska, papuri, at kilig teasing, bagay na bagay daw sila. Isang gabi, habang sabay silang kumakain ng maanghang na tteokbokki, bigla siyang inimbitahan ni Yeonjung na sumama mag-overnight. Tumakbo agad ang isip ni Miran sa kung ano-anong romantic at passionate possibilities, pero dinala siya ni Yeonjung sa gym para mag-workout. Ngunit ibang-iba na ang mga workout nila ngayon. Hawak kamay, may halik, may lambing. Mas lalong lumalim ang koneksyon nila sa bawat pag-angat ng barbell. Pero habang nagiging romantiko ang gabi, biglang nag-malfunction ang sprinklers ng gym. Pagdating ng repairman, sinabi niyang kailangan gibain ang buong pader para ayusin ang tubo. Tumanggi ang landlord, kung hindi raw nila kaya, umalis na lang sila. Bukod pa roon, malubha na ang problema ng gym sa pera. Para makatulong, kinailangan ni Yeonjung na ibenta ang bagong billing stair climber ni Miran. At sa kasamaang palad, habang binubuhat ang equipment, nasaktan niya ang likod niya at naospital. Habang wala siya, lalo pang nagkagulo ang pagpapatakbo ng gym. Nataranta ang mga natitirang trainer at napilitang magbenta ng gym equipment online. Nang makita ni Miran ang pagod sa mga mata ni Yeonjung nang dumalaw siya, sinabi nito ang tunay niyang kinatatakutan. Na baka mawala ang 24-hour gym. Isang lugar na higit pa sa trabaho, bahagi na ng buhay niya. Hinawakan siya ni Miran at pinakalma. Ayos lang, hindi ka nag-iisa. May mga coach ka na naniniwala sa'yo, may mga gym member na sumusuporta sa'yo at ako. Nandito lang ako para sa'yo. Pero hindi nagtagal, hinarap ni Miran ang pinakamahirap na desisyon ng buhay niya. Sinabihan siya ng mga superior na napili siya para sa isang napakahalagang transfer sa Hawaii branch, isang pangarap na noon pa niya gusto. Ngunit ngayon, sa gitna ng problema sa gym at sa pagmamahal niya kay Yeonjung, hati ang puso niya. Dapat ba niyang piliin ang pangarap niya? O ang lalaking mahal niya? Naghingi siya ng payo sa kapatid at sa magiging bayaw niya. Pareho ang sagot. Kung kami, pipiliin namin ang taong mahal namin. Dahil kapag pinili mo ang pangarap, parang mas mahalaga yon kaysa sa relasyon. Hindi pa rin makapagdesisyon si Miran. Dinalhan niya si Yeonjung ng paborito nitong pagkain. Sa harap niya, hindi kailanman nagtago si Yeonjung, palagi niyang ipinapakita ang totoo niyang damdamin. Nang masaksihan ni Miran ang tapat at wagas na pagmamahal ni Yeonjung, doon niya tuluyang nagawa ang kanyang desisyon. Tinalikuran niya ang matagal at pinaghirapang oportunidad sa Hawaii. Ngunit sa araw din iyon, biglang sumulpot ang dati niyang nobyo. Hindi na siya nag-atubili pang magsabi ng totoo. Sinabi niyang si Yeonjung lang ang nagmahal at tumanggap sa kanya ng buong buo. Ngunit ang sagot ng ex niya ay ikinagulat niya. Matagal na raw itong nagdurusa sa matinding pagkalagas ng buhok simula pagkabata. Ipinaliwanag niya, kung hindi ko kayang tanggapin ang sarili ko noon, paano ko asahan na may tatanggap sa akin? Tumama ng malalim ang mga salitang iyon kay Miran. Doon niya napagtanto na buong buhay niyang hinabol ang pagmamahal. Palagi siyang natatakot na walang tatanggap sa kanya. Ngunit ngayon, nalaman niya ang mas mahalagang katotohanan, bago ka mahalin ng iba, kailangan mo munang mahalin ang sarili mo. Sa pilit niyang pagpapasaya sa lahat, sa pagsunod sa inaasahan ng iba, unti-unti pala niyang nakakalimutan ang tunay niyang sarili. Bigla siyang tumakbo pabalik sa gym. Hinal na hinal niyang sinabi kay Yeonjung ang desisyon niya. Ngunit hindi siya pinigilan ni Yeonjung. Bagkus, hinikayat pa niya. Ang Miran na mahal niya ay matatag, totoo sa sarili, at hindi natatakot sumunod sa sariling landas. Habang naghahanda si Miran para sa bago niyang paglalakbay, nagsimula namang ayusin ni Yeonjung ang magiging kinabukasan ng gym. Si Leroy, ang may-ari ng gym sa tapat, nag-alok ng tulong. Kung magsasara ka na, kukunin ko ang 2 trainers mo, si Choi Rosa at yung gwapong isa. Ngunit nanatiling determinado si Yeonjung. Nangako siya sa staff at mga miyembro. Bigyan niyo ako ng 6 na buwan, ibabalik ko ang 24-hour gym, mas malakas at mas maganda. Gabi ng pamamaalam, nag-organisa siya ng munting salo-salo. Pero imbes na pagkain, ang dala ng mga miyembro ay workout gear. Para sa kanila, ang mga aral ni Yeonjung, mula sa tamang ehersisyo hanggang sa malalambing niyang encouragement, ay mga bagay na mananatili sa kanila habang buhay. Nang gabing iyon, pinangunahan ni Yeonjung ang huling group workout. Para sa lahat, iyon ang perpektong pamamaalam. Bago matapos ang gabi, dumating ang dating may-ari ng gym. Hindi siya nanisi. Sa halip, nagpasalamat siya kay Yeonjung sa pagiging matatag. Ilang araw matapos noon, tumungo na si Miran sa airport. Tahimik na sinamahan siya ni Yeonjung. Bago sila maghiwalay, iniabot niya kay Miran ang isang liham. Sabay-sabay ang tibok ng puso ni Miran habang binubuksan iyon. Pero sa halip na love letter, naroon ang isang detalyadong workout plan. Ipinahihiwatig ng sulat niya. Kapag nalulungkot, naliligaw, o nahihirapan sa bagong lugar, huwag siyang gumamit ng mapanirang paraan para takasan ang problema. Gamitin niya ang pag-ehersisyo para palayain ang bigat sa puso. Matapos ang huling yakap, tuluyan nang lumakad si Miran papasok ng paliparan, dala ang pangarap niyang matagal na niyang minimithi. Lumipas ang panahon na parang tubig na dumadaloy. 1 taon ang lumipas na parang isang kisap mata. Ngunit taliwas sa ipinangako niya, hindi muling binuksan ni Yeonjung ang 24-hour gym. Naglaho siya.
Walang may alam kung nasaan siya o ano ang ginagawa niya. Samantala, sina Choi Rosa at yung gwapong trainer ay nagtatrabaho na sa gym ni Leroy. Ang grupo ng mga adyuma, gaya ng dati, araw-araw pa ring nagtitipon, nagsitsismisan tungkol sa mga gwapong lalaki. At lahat sila may matatamis na alaala kay Yunjung, ang istrikto ngunit maalagang trainer. Isang araw, habang naglalakad ang grupo ng mga ginang, may lalaking nag-abot ng flyers. Nasa flyer ang malaking larawan ng isang maskuladong lalaki, si Yunjung. Pagtingala nila, naroon siya mismo sa harap nila. Napasigaw sila na parang fangirls na nakita ang kanilang paboritong idol. Sunod-sunod ang tanong, sunod-sunod ang kilig. Inakay sila ni Yunjung papunta sa isang malaking gusali. Nandito ang bagong gym ko, anya. Tuwang-tuwa ang lahat, sumunod agad sa kanya paakyat, hanggang sa makarating sila sa bubong. Doon pala matatagpuan ang bagong 24-hour gym, nasa rooftop na may napakagandang tanawin. Dumating din agad ang dalawang dating trainers nang mabalitaan ang balita. Sa gitna ng excitement, inilahad ni Yunjung kung bakit siya nawala ng isang taon. Nagtrabaho siya bilang office clerk sa dating kumpanya ni Miran, nag-i-staple ng papel, nagpo-photocopy, at naranasan ang pananakit ng likod ng mga office worker. Pagkatapos, naging cleaner siya, naranasan ang pagod ng mga taong nagbabanat ng buto araw-araw. Doon niya natanto ang pinakamahalagang aral. Ang pag-ehersisyo ay hindi lang passion, hindi lang muscles. Ito ang balanse ng katawan at isipan. At nangako siyang magiging mas istrikto pa siya ngayon, hindi lang para sa fitness ng katawan, kundi para rin sa mental well-being ng bawat miyembro. Biglang may tumawag mula sa likuran. Isang pamilyar na boses. Si Miran, kakabalik lang mula Hawaii. Habang nakatingin ang lahat, nagyakapan silang dalawa, isang taon ng pangungulila ang natunaw sa isang yakap. Napansin ni Yunjung na mas maganda, mas malakas, mas kumikislap si Miran ngayon. Ngumiti ito at sinabing, dahil sinunod ko ang payo mo, minahal ko ang sarili ko. Lumago silang pareho, mas matatag, mas sigurado sa sarili. At sa pagbabalik ng 24-hour gym sa rooftop, nag-group photo silang lahat, isang bagong simula, isang bagong yugto. Sa gabay ni Yunjung, nagpatuloy ang bawat miyembro, mga taong tunay na nagmamahal sa pag-ehersisyo, sa paglalakbay ng self-love, healing, at pagkalinga sa isa't isa, sa bawat pagtakbo, bawat paghila ng weights, bawat patak ng pawis. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.